Inilapag ng aking asawa ang mapapel ng diborsyo sa mesa ng may ngiti at sinabi, "Piliin mo tanggapin si Christina o maghiwalay tayo." Nilagdaan ko agad ang mapapel. Namutla siya. "Sandali, hindi ninyo naintindihan kung ano talaga ang nangyari. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikinig ngayon. Bago ko simulan ang aking kwento, maghanda muna kayong mainit na tsa o kape at comfortable kayo. Gusto ko sanang malaman anong oras ng araw kayo nanood ng video na ito. Pakisulat sa mga komento, ukong umaga, te kung tanghali, o ge kung gabi. At ngayon, hayaan ninyo akong ilubog kayo sa kwentong ito. Ang pangalan ko ay Elena, at kung isang linggo lang ang nakaraan ay hiningi ninyo sa akin na ilarawan ang aking buhay, gagamitin ko ang mga salitang matatag, komportable at kung taos, puso akong magsasabi predictable. Ako ay 48 taong gulang. Nakatira ako sa isang 2 palapak na bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang, Muntinlupa. May malaking terasa na personal kong pintura ng 3 teg-init. Mayroon akong 2 anak na lalaki, perpektong organisadong bodega, at isang asawa na nangangalang Miguel, kung kanino ako naging asawa ng 15 taon. Dating asawa pala, isang Martes na gabi iyon. Dati ang Marte ay sinigang night namin, isang tradisyon na sinimulan namin ng bata pa si Arturo. Nungit kamakailan, naging basta na lang na mga gabi ang mga Martes. Mga gabing nag-overtime daw si Miguel o sinasabi niyang nag-overtime siya. Nakatayo ako sa tabing ng kitchen island, tinatanggal ang tuyo ng mansa ng kape sa granite countertop namin. Tahimik ang bahay, nasa itaas ang mga bata. Si Arturo ay nag-aaral, si Paolo ay naglalarong video games. Ang mga naririnig ko lamang ay ang gumen ng refrigerator at ang ritmo ng aking esponja. Nang biglang bumukas ang pintuan, karaniwan, umuwi si Miguel na parang buhat niya ang buong mundo sa kanyang balikat hinuho. Ngunit ngayon, iba ang kanyang dating. Pumasok siya ng may kumpiyansa, mayabang. Suot niya ang kanyang dark navy pinstripe na suot ang suot niya sa mga board meeting at amoy siya ng mahal na whiskey na halo ng malangang matamis na pabangong hindi ko pabango. "Elena," sabi niya, "hindi nene, hindi mahal, basta Elena lang." Hindi siya lumapit para halikuin ako. Diretso siyang pumunta sa mesa, humila ng upuan, at umupo. Binulakta niya sa mesa ang isang makapal na kayumanging sobre parang pukpok ng martilyo ng hukom. "Umupo ka," sabi niya. Utos, hindi pakiusap. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa kitchen towel. Nararamdaman ang mabigat na tibok ng aking puso sa dibdib. "Kumain ka na, Miguel. May lechon de charajay sa oven, paborito mo iyon. Kalimutan mo ang pagkain." Umiling siya ng pabaya. "Kailangan nating pag-usapan ang kinabukasan." Umupo ako sa tapat niya. Nakapatong ang sobre sa pagitan namin parang pabrikang ang bala. Huminga ng malalim si Miguel, binalahan ng mga kamay ang kanyang ulo at ngumiti ng may pagmamataas parang pusang hindi lang kinain ang ibon, kundi nakipag-ayos pa ng kontrata para sa aklat tungkol doon. "Ganito ang sitwasyon." Sinimulan niya sa mayos at ensayong tinik, parang nagpepresenta sa isang kliyente. "May nakilala ako. Ang pangalan niya ay Christina. 26 taong gulang siya. Nagtatrabaho siya sa marketing. At nararamdaman ko sa kanya ang hindi ko naramdaman ng maraming taon: passion, excitement, buhay. Naramdaman kong lumayo ang dugo sa aking mukha. Nanlamig ang aking mga kamay. Nakatitig ako sa kanya, nahihintay na sabihin niyang biro lang, ngunit patay na seryoso ang kanyang mga mata. "Alam ko ang iniisip mo," patuloy niya, "hindi nagbibigay sa akin ng pagkakataong magsalita. Iniisip mong ito na ang katapusan. Hindi naman kailangang ganon. Praktikal ako, Elena. Alam kong umasa ka sa akin. Gusto mo ba ang bahay na ito? Gusto mo ba ang iyong hardin? Gusto mo bang manatili ang mga bata sa kanilang pribadong paaralan?" Humilik siya pasulong, siko sa mesa. Pumapasok sa aking espasyo. Kaya naman gumawa ako ng proposition o ultimatum,
kung gusto mo. Sa sobring iyon ay mga papel ng diborsyo, ngunit formalidad lang iyon banta para malaman mong seryoso ako. Ito ang deal. Mananatili ako kay Christina. Sa mga weekend, nandun ako sa kanyang apartment. Sa mga weekday, nandito ako para sa mga bata. Legal na mag-asawa pa rin tayo. Makukuha mo ang bahay, ang credit card, ang titulong Ginang Reyes. Kapalit nito magbulag-bulagan ka lang. Tumigil siya, hinayaang sumarap ang mga salita. Tanggapin mo si Christina, Elena, o maghiwalay tayo, ngayon din. At kung maghihiwalay tayo, alam mo na hindi ka mabubuhay mag-isa. Malapit ka ng mag-50. Hindi naman hinahangaan Gob Market ang dating bookkeeper na hindi nakakita ang spreadsheet mula pa noong simula ang 2000. Ngumiti siya ng pababangiting ang taong naniniwala ang lahat ng tumpang nasa kanyang kamay. Naniniwala talaga siyang nasakal ako, inisip niyang mahina ako. Para sa kanya, parang kasangkapan lang akong kanyang bahay, parang ilaw sa sala o alpombra sa pintuan, kapakipakinabang. Dekoratibo. Ngunit mahalagang tahimik. Tiningnan ko ang sobre, tiningnan ko siya. Pagkatapos ay nagsalita ako sa di kapani-paniwalang matatak na tinig. Ibig sabihin, ang pagpipilian ko ay ibahagi ang aking asawa sa isang babaeng kalahati nga aking edad o magdiborsyo. Tama, sagot ni Miguel, tumingin sa kanyang relo, mapagbigay na alok iyon. Karamihan sa mga lalaki ay bitiwain ka na lang nang walang inaalok ko sa iyo ang seguridad. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak, hindi ko siya pinukol ng lechon de charajay kahit naisip ko iyon. Sa halip, dumating sa akin ang kakaibang linaw, parang natanggal ang hamog. Nakita ko siya hindi bilang taong minahal ko, kundi bilang isang estranyo, isang malupit at mapagmataas na estranyo na huli na niyang ginawang pagkakamaling maliitin ako. Sige, marahil kong sinabi. Lumawak ang ngiti ni Miguel. Alam kong magiging makatuwiran ka. Ito talaga ang pinakamainam na solusyon. Mananatili ang iyong buhay at magiging masaya ako. Abot kamay ko ang drawer ng mga gamit sa likod ko at kumuha ng itim na ballpen. Click, matalim ang tunog sa tahimik na kusina. Kinuha ko ang mapalmula sa sobre. Makapal at mataas ang kalidad ng papel. Pumunta ako sa huling pahina. Petitioner, Reyes, Miguel de la Cruz. Respondent, Reyes, Elena Santos. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Miguel, may lumilitaw na pagkalito sa kanyang mukha. Pinipili ko, sagot ko. Walang pag-aalangan, walang panginginig. Pinindot ko ang ballpen sa papel at nilagdaan ang aking pangalan sa malaki at bilugang sulat kamay. Elena Santos Reyes, Lajan NG Petsa. Pagkatapos ay itinulak ko ang papel pabalik sa kanya. Pinipili ko ang diborsyo, mahinahon kong sinabi. Tama na. Nakatitig si Miguel sa pirma. Lumawak ang kanyang mata. Nawala ang pagmamataas sa isang kisap mata, pinalitan ng purong takot. Pamutla. Halos matumbang hitsura. Hindi. Nautal siya. Iniunat ang kamay sa mga papel na parang mabubura. Ang tinta gamit lamang ang kanyang daliri. Hindi. Elena, sandali, mali ang naiintindihan mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nagbabluff lang ako. Hindi ka nagbabluff, Miguel. Tumayo ako, nakatingin sa kanya habang siya ay lumiit sa kanyang upuan. Ninakot mo ako at pinili mo ang maling babae para takutin. Bago ko ikwento kung ano ang sumunod, kung paano ko siya pinalayas at nilantad ang kanyang lihim, kailangan ko muna kayong dalhin sa nakaraan. Kailangan ninyong maunawaan kung paano kami nakarating dito. Kailangan ninyong maunawaan ang babaeng ako noon para makilala ninyo ang babaeng naging ako ngayon. At kung nakikinig ka ngayon at nakaranas ka rin ng pagkamalitin, pakiusap, isulat sa mga komento. Naintindihan kita. Ipaalam mo sa akin na hindi ako sumisigaw sa kawalan. Malaki ang magiging kahulugan niyon para sa akin. 3 buwan bago iyon. Para maunawaan kung bakit nagulat ng husto si Miguel nang pirmahin ko ang papel, kailangang maunawaan ang dinamiko ng aming kasal.
Sa lubang 15 taon, si Miguel ang bituin at ako ang manonood. Siya ang CEO, ako ang kanyang support team. Naniniwala siyang itinayo niya ang aming buhay ng mag-isa. Ngunit palabiro ang mga alaala. Maaring baguhin ng ego ang kasaysayan. Balikan natin ang 15 taon na ang nakaraan. Hindi lang basta housewife ang dating ako. Ako ay senior auditor sa isa sa mga pinaka-prestihiyosong firmang kabilang sa Big Four sa Maynila. 29 taong gulang ako, matalino, ambisyoso, at kumikita ng halos dobla ng kikitain ni Miguel bilang junior sales manager. Nagmamaneho ako ng sariling sasakyan, may sarili akong investment portfolio, at malapit na akong maging partner bago mag 3-5. Nakilala ko si Miguel sa isang business event. Kaakit-akit siya, puno ng malaking pangarap at karisma, ngunit walang pera. May vision siya para sa isang logistics consulting company, ngunit walang kapital ni financial literacy. Nagmahal kami ng mabilis at mainit, pinapatawa niya ako, pinaparamdam niya sa akin na pwede akong magpahinga na hindi na kailangang maging matibay na babaeng negosyante palagi. Nang magpakasal kami, lumapit siya sa akin na may business plan. Elena, sabi niya, nagliliwanag ang mga mata. Hindi ko magagawa ito nang wala ka. Hindi ako bibigyan ng bangko ng pera. Ngunit kung gagamitin natin ang iyong ipon, kung tutulungan mo ako sa accounting, makakapagtayo-tayo ng empire. Kailangan ko lang na mag-focus ka sa tahanan habang naghahanap ako ng kliyenta. Magtiwala ka sa akin. Malaki ang hinihingi niya. Hinihingi niya na isuko ko ang aking karera, ang aking pagkakakilanlan at ang aking financial independence para suportahan ang kanyang pangarap. At dahil mahal ko siya, dahil naniniwala ako sa aming samahan, pumayag ako. Nagbitiw ako sa trabaho. Kinuha ko ang aking retirement savings para bayaran ang opisina. Ginamit ko ang pamana ng aking mamagulang ang pera na dapat ay pang safety net ko para bilhin ang server at software. Sa loob ng unang 5 taon, ako ang invisible engine ng kanyang tagumpay. Nakaupo ako sa aming hapagkainan hanggang 2:00 ng umaga, isang kamay nagpapakain kay Arturo, isang kamay nagtatayo ng payroll ni Miguel. Nakakita akong error sa buwis na siya na ay nakpalugi sa kanya. Nakipagnegosasyon ako siyang supplier para maibaba ang gastos. Ako ang kanyang CFO, HR department, at janitor, lahat ito para sa sahod na 0 piso. Maalinlangan ko ang isang gabi. Katatapos lang nakipag-deal ni Miguel sa kanyang unang malaking kontrata, umuwi siya na may bote ng champagne. Uminom kami mula sa mga coffee mug dahil hindi pa namin napagawa ang dishwasher. Hindi ako magtatagumpay nang wala ka, Len, bulong niya, hinalikan ang aking noo. Tagumpay natin ito, partner kita sa lahat. Niyakap ko ang mga salitang iyon. Pinalago ko sila sa aking puso. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, lumabo ang alaala ni Miguel. Nang pumasok na ang tunay na pera, naghire siya na tunay na accounting firm. Naghire na makisik na HR director. Unti-unti niyang inaalis ako sa operasyon. Hindi na kailangang pag-abalahin ang iyong magandang ulong manumero, sinabi niya isang araw, inagaw sa akin ang ma-folder. Mag-enjoy ka na lang sa buhay na ibinibigay ko sa iyo. Mag-spa, alagaan ang mabata. Parang kabaitan ang tunog niyon, ngunit debosyon pala iyon. Tayo ay naging ako. Binili ko ang bahay na ito. Ako ang nagbayad ng biyaheng iyon. Pera ko iyon. Maginhawang nakalimutan niya na lumago ang kanyang pera mula sa binhing aking sakripisyo. Naging malinaw ang mga pagbabago mga 3 buwang nakaraan. Nasa isang industry awards dinner kami. Nakatanggap ng parangal si Miguel Entrepreneur of the Year. Nakaupo ako sa mesa, palakpak ng palakpak, mapagmahal na ipinagmamalaki siya. Pagkatapos ng seremonya, pumunta ako sa bar para kumuha ng tubig. Nakatayo ron si Miguel na papalibutan ng grupo nga madang ambisyosong negosyante. Hindi nila nakita na pumunta ako. Guwapo ang asawa mo, Miguel, sabi ngang isa sa kanila. Natawa si Miguel, pinaikot ang kanyang whiskey. Oh, magaling si Elena, mayos ang tahanan. Pero minsan, mga pare, gusto ko sanang may mas maraming gulugod siya. Noon na siyang malayo sa business, hindi niya naintindihan ang pressure ko. Nabubuhay siya sa bubble na binabayaran ko.
Totu, kung wala ako, di siya makakaraos. Hindi pa siya makakaalam kung paano magbayad ng kuryente kung hindi ko nasetap ang auto payment. Natawa ang mga lalaki malupit, nakakaunawang tawa. Nakatayo ako run, na paralisado. Nagringing ang yelo sa aking baso. Ako ang nag-setup ng auto payment. Ako ang namamahala ng family budget para makabili siya ng mahal na suit. Ako ang nag-audit ng malalaking korporasyon habang sinusubukan pa lang niyang alamin kung paano gamitin ang Excel. Nais kong lumapit at ibuhos ang tubig sa kanyang ulo. Nais kong ipahayag ang lahat ng aking nagawa, ngunit hindi ko ginawa iyon. Nilunok ko ang kahihiyan, naisip ko si Arturo na may problema sa algebra, si Paolo na kailangan ng braces. Sinabi ko sa sarili ko. Lasing lang iyon, sinabi ko sa sarili ko. Maging mabuting asawa at huwag gumawa ng eksena. Ngunit ng gabing iyon, nakahiga sa tabi niya at nakatingin sa kisame, nagsimula akong magtanong sa sarili ko. Kung ganun ako ka-helpless, bakit niya pinagsisilbihan ng ignoransya? Pagkatapos na habing iyon, isa-isa na bumaksak ang makababala. Una ay malilit, pagkatapos ay malalaki at nakakalarma. Una, ang pagbabago nga hitsura. Laging maganda si Miguel, matangkad, malawak ang balikat, may bahagyang uban sa sentido na nagbibigay sa kanya ng autoridad. Ngunit biglang naging obsessed siya sa kanyang hitsura, halatang midlife crisis. Nagsimula siyang bumili ng designer suits, bawat isa ay nagkakahalaga ng 250,000. Nag-enroll sa isang elite gym sa kabilang dulo ng lungsod, ang uri ng nagkakahalaga ng higit sa aming monthly grocery budget. Sinabi niya, kailangan niya ng networking sa gym kahit may magandang treadmill at dumbbells na kami sa basement. Pangalawa, ang pabango. Sa lubang 10 taon, ginamit ni Miguel ang parehong aftershave na may sandalwood. Minahal ko iyon. Amoy bahay iyon. Ngunit isang Martes, umuwi siyang amoy parang perfume counter ng Rustan's mabigat, mask forward, at tiyak na fashionable. Nagpalit kang pabango? Tanong ko. Lumalapit para amunin ang kanyang kwelyo nang umiwas siya sa yakap ko. Diyos ko, Elena, tigilan mo akong ngingian. Parang aso ka, bulyaw niya, lumalayo, fashion iyon. Ginagamit ng lahat sa opisina. Hindi ba pwedeng mag-update ng style ang lalaki ng walang cross-examination? Tanong ko lang, huwag nang magtanong. Sinisikip mo ako, masamang sagot niya, diretso na pumunta sa shower, isa pang bagong gawi. Dati, dumarating siya at bumabagsak sa sofa. Ngayon, diretso sa shower para mahugas ang araw o ang ebidensya. Pangatlo, ang telepono. Dati, pabaya si Miguel sa kanyang telepono, inilalagay sa kitchen island na nakaharap ang screen habang naglalaro sa labas kasama ang mga bata. Alam ko ang kanyang password, 1234. Ngayon nakakapit ang telepono sa kanyang palad. Papunta sa banyo kasama ang telepono. Palabas ng basura na sa bulsa ang telepono. Nag-install siya ng privacy screen protector para hindi ko makita ang mga notification kahit nakaupo ako sa tabi niya. Isang gabi, nanonood kaming pelikula, nag-vibrate ang kanyang telepono sa coffee table. Iniunat ko ang kamay para iabot ito sa kanya. Huwag hawakan, sigaw niya. Agad na inagaw na tumba ang mangkok ng popcorn. Nagtaas ang aming mga anak ng mamata mula sa kanilang mga tablet, nag-abang. Security protocol sa trabaho, bulong ni Miguel, namumula ang mukha, confidential ang mga kliyente. Mabubura ang data kung maling password ang may enter. Hindi ako pwedeng magsugal. Hindi ko ibibuksan, Miguel. Iabot ko lang sana sa iyo. Kaya nako, nagmamataas na sagot niya. Ngunit ang sandaling tuluyang winasak ang aking pagtanggi ay dumating 2 linggong nakaraan. Isang linggong umaga, naligo si Miguel para sa sinasabi niyang tennis. Nilinisan ko ang kanyang sasakyan, isang mahal na sedan na ininsistiya niyang ilis. Trato niya ang sasakyan parang basurahan, iniwang nakalat ang mga coffee cup at wrapper. Nagbabakum ako sa ilalim ng passenger seat, ipinasok ang attachment sa makipot na espasyo sa pagitan ng upuan at central console. Narinig ko ang isang thud, may plastic na naigulong ngunit natigil. Pinatay ko ang vacuum.
Isinuksok ang aking madaliri sa puwang. Hinila ko ang isang maliit, makintab na bagay. Isang hikaw, hindi diamond stud, hindi klasikong perlas ang klase na suotin ko. Ito ay isang mahabang dangling na hikaw na may murang rhinestone at maliwanag na rosas na balahibo. Parang biniling teenager sa isang tiangga sa mall, mura, makulay, at talagang hindi sa akin. Nakaupo ako sa driver's seat ng sasakyan ng aking asawa, hawak ang murang alahas na ito sa nangingini na palad. Sinusulyapan ng araw ang windshield, ngunit nakakaramdam ako ng yelo. Nang umuwi si Miguel, inabot ko sa kanya ang hikaw. Miguel, kanino ito? Hindi man lang nagulat. Hindi nagmukhang may kasalanan, namukhaan lang siyang mainip. Sumilip siya sa hikaw at nagbigay ng tuyo, mapanghamak na ngisi. Ayan siguro ng anak ni Dindo. Sinundo ko si Dindo papunta sa auto shop noong isang linggo, sumakay ang kanyang babae sa likod. Marami siyang mamakulay na bagay, napatpat siguro run. Nakatitig ako sa kanya. Ang anak ni Dindo ay nasa front passenger seat. Tanong ko sa tense na boses dahil nakita ko ito ng malalim sa ilalim ng front passenger seat. Siguro itinapon niya run. Ano ba? Bata ang bata gumagawang kung ano-ano. Bakit naman nag-isip kang ganyan sa basura? Itapon mo na. Lumakat siya patungo sa refrigerator para kumuhang chok. Nakatayo ako run, pinipigilan ang hikaw ng napakahigpit kaya nagtatalab ang metal sa aking balat. Wala si Dindo ng anak na babae. 3 anak na lalaki si Dindo. Nakita ko silang naglalaro sa trampoline sa kanya noong July sa inihaw na isinabay sa birthday ni Paolo. Naksinunghaling si Michel sa aking mukha. Naksinunghaling nang walang kahirap-hirap, nang walang pakkutob, nang walang kahit na bahit na paksisisi. Inisip niyang tanga ako. Inisip niyang labis akong nakalayo sa kanyang buhay para matandaan ang nga anak ng kanyang pinakamainam na kaibigan. Natapos noon ang kalungkutan. Naalis ang pihati, pinalitan ngang malamig at matigas na katumpakan. Inisip niyang basta housewife lang ako. Nakalimutan niya na dati-rati ay nag-audit ako ng mga korporasyon. Kung may bitak sa mga libro nga account, mahahanap ko iyon. At kung may bitak sa aming kasal, mahahanap ko ang pinakmulan. Hindi ko itinatapon ang hikaw. Inilagay ko ito sa aking bulsa. Ebidensiya ito, hindi basura. Nang maidlip si Miguel sa gabi, malakas ang hilik. Parang taong naniniwalaing hindi siya mahuhuli, tumayo ako pagkaraan ng 1 oras. Pumunta sa aking opisina, nilagyan kong panipi ang opisina dahil sa mga nagdaang taon ang aking workspace ay naging bodega na pala. Puno ng hockey equipment ni Arturo, mga bayarin at hindi tapos na Lego project ni Paulo. Naglinaw ako ng espasyo, umupo at binuksan ang aking lumang laptop. Inikpaw ko ang aking makadaliri. Matagal na akong hindi nagtsundak ng financial investigation, ngunit parang pagsakay ng bisikleta ang ganoong bagay. Hindi mo malilimutan kung paano sundan ang pera. Inisip ni Miguel na matalino siya dahil binago niya ang password ng telepono, ngunit tamad siya pagdating sa financial security. May joint account kami para sa gastos sa bahay, ngunit nalaman ko na nag-open siya ng mga personal na credit card. Ay transfer na niya ang lahat ng statements sa digital format ng mga 6 buwang nakaraan. Sinasabing nag-help daw siya sa kalikasan. Nakalimutan niya ang isang mahalagang detalye. Ako ang main administrator ng aming home wifi network at ako rin ang nag-setup ng kanyang security questions para sa email recovery. 10 taon na ang nakaraan dahil palagi niya itong nalilimutan. Anong palaya ang iyong unang alagang hayop? Bantay. Apelidong iyong inabago ikasal? Cruz. Wala pang 10 minuto na reset ko ang kanyang email password. Nag-login ako at bumukas ang napintuan. Hindi muna ako nahanap ng love letters. Sa diborsyong kaso, subjective ang mga emosyon, ngunit absolute ang mga numero. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang manumero ay ang tanging katotohanang may bigat sa korte. Diretso ako sa trash folder. Lagi na lang nag-delete ng compromising na email ang mga tao, ngunit nakakalimutang IMT ang trash. Doon sa nang makumpirmasyon. Reservation sa restaurant sa BGC para sa 2 Miyerkules, 7 p.m. 2 ticket sa Kia Theater para sa isang concert, 140,000. Reservation sa
isang resort hotel sa Boracay Grand Deluxe Room. Nang ginigang aking kamay sa mouse. Ang Boracay trip ay nakakoincide sa kanyang regional sales conference. Tumawag siya sa akin mula doon, nagrereklamo kung gaano kasawa-sawa ang mga seminar. Nakahiga siya sa tabi niya noon habang kinakausap ako. Pagkatapos ay naganap ako ng financial notifications. Nahanap ko ang mga statement ng isang BPI credit card na hindi ko alam na mayroon siya. Sa pangalan ni Miguel de la Cruz Reyes, ngunit may authorized user, Christina Miller. I download ko ang mga statement sa PDF. Nakakatuka ang magastos. Victoria's Secret, 20,000. Sephora, 18,000. Jewelry store sa Greenbelt, 150,000. Pinagmasdan ko ang mga petsa. Ang pagbili sa alahas ay ng kaarawan namin. Binigyan niya ako ng greeting card lang noon. Ngunit noon pala, nagpadala siya ng 1,150,000 sa kanyang minamahal at pagkatapos ay nahanap ko ang bagay na nagpasayaw sa silid sa paligid ko. Kailangan kong kumapit sa gilid ng mesa para hindi mahulog sa upuan. Pumunta ako sa aming investment portfolio. Si Miguel na ngayon ang nagahandlan ng mga transaksyon, ng ngunit nandun pa rin ang pangalan ko sa account. Naganap ako ng sub-account na may label na Arturo Education Fund at Paulo Education Fund. Sagrado ang mga account na ito. Sinimulan namin ang mga ito nang ipinanganak ang mga bata. Inilagay ko doon ang bawat sentimo ng aking pamana. Doon pumupunta ang mga bonus ni Miguel. Ito dapat ang kanilang kinabukasan, matrikula, aklat, internship. Na-click ko ang account ni Arturo. Dapat ay malapit na sa Arturo million ang nasa loob. Balanza, 18,520. Napalunok ako. Lumabas ang nakasupres na tunog mula sa aking lalamunan. Na-click ko ang account ni Paulo. Balanza, pena. Nawala. Mahigit 50,105 wala na. Sinuri ko ang kasaysayan ng transaksyon. Nanlabo ang aking mamata sa luhang galit. Malalaking withdrawal sa nakalipas na 6 na buwan. Bank transfer $150,000. Beneficiary, Christina Miller. Memo, apartment deposit, bank transfer $150,000. Beneficiary, jewelry house, Greenbelt, bank transfer, Taigay 100, 000, dati, Oktubre 12. Tinitigan ko ang petsang iyon. Oktubre 12, kaarawan ni Paulo. Noong araw na iyon, sinabi ni Miguel sa aming 10 taong gulang na anak, "Pasensya na, anak, hindi mabuti ngayon sa trabaho ni Papa. Hindi tayo makakapunta sa Palawan ngayong taon, baka next year na lang." Nakita niya ang mukha ni Paolo na maumok at nag-transfer siya ng 50,300 sa kanyang kasamahan ng parehong araw na iyon. Ang galit na pumasok sa akin ay hindi mainit na galit ng isang nilokong asawa. Ito ay malamig, ganap na zero. Ito ang absolute zero ng isang ina na nasaktan ang kanyang maanak. Hindi lang siya nag-infidel, iyon ay makakayanan ko. Ninakawan niya ang aming maanak. Ninasamsam niya ang kanilang kinabukasan para may suporta ang apartment ng isang 20 taong gulang na mahilig sa Rossi na balahibo. Ito ay financial abuse. Ito ay pandaraya. Ito ay paggamit ng pera ng pamilya para sa sariling kapakanan. Hindi ko isinara ang laptop. Nagsimula akong mag-download ng lahat. Bawat statement, bawat resibo, bawat sulat. Inorganisa ko sa mga folder na may label na ebidensya. Bawat resibo. Nag-backup sa cloud, pagkatapos sa external hard drive, pagkatapos sa flash drive na nilagyan ko ng tape sa ilalim ng aking desk drawer. Nakaupo ako sa dilim, nagilaw sa aking mukha ang asul na liwanag ng screen. Tumingin ako sa larawan namin ni Miguel sa mesa, kuha 10 taon na ang nakaraan sa dagat. Pinalihim ko ito. Inisip niya na nakikitungo siya sa isang housewife. Nakalimutan niya na ako ang nagturo sa kanya kung paano basahin ang balance sheet. Hindi lang ako maghihiwalay sa kanya. Gigibain ko siya. Bago isakatuparan ang aking plano, kailangan ko munang suriin ang isang bagay. Mayroon bang tao sa paligid ni Miguel na may natitira pang moral na kompas? May kakampi ba ako sa pamilyang ito?
Tinawagan ko ang Doña Remedios, ina ni Miguel. Nakatira siya sa isang perpektong apartment sa Forbes Park, Makati. Isa siya sa mga babaeng nagsuswat ng perlas sa palengke at naniniwala na ang anyo ang tanging mahalagang pera sa mundo. Lagi kaming may tensyon. Inisip niya na masyadong career-oriented ako nang nagtatrabaho pa ako. Pagkatapos ay hindi sapat na maingatan ang sarili ng naging housewife na ako. Hindi ko siya mapapayagan kahit kailan. Ngunit siya ang lola. Mahal niya si Arturo at si Paulo. Tiyak na kung malalaman niyang ninakawan ng kanyang anak ang kanyang sariling nga apo, magagalit siya. Imbitahan ko siya sa 2 araw pagkatapos ngang aking nadiskubre. Pinaakyat ko ang mga bata sa pelikula para makapag-usap kami ng pribado. Dumating si Doña Remedios maayos sa krim na Filipiniana, inspired na damit. Tinitingnan ang aking sala para sa alikabok habang papasok. Ang mahalaman mo sa labas ay medyo nanlalanta na, Elenita, ito ang kanyang greeting. Magandang umaga rin sa inyo, Doña Remedios, sabi ko, iniakay siya sa kusina. Inihain ko ang tsa sa mabuting tasa, hindi na ako nagdaldal pa. Doña Remedios, sabi ko, umupo sa tapat niya. Nag-aalala ako kay Miguel, naging malayo siya, hindi na umuwi sa gabi, at nakahanap ako ng ebidensya na may ibang babae siya. Maingat ko siyang pinagmasdan, inaasahan ko ang gulat, inaasahan ko ang isang hiyaw at isang pagkakataon. Sa halip, si Doña Remedios ay dahan-dahang uminom ng tsaa, ibinaba ang tasa ng may maayos na clink at tumingin sa akin ng may ekspresyon na parang nakakaawa ako. Hi Elenita, buntong hininga niya, inayos ang kanyang pearl necklace. Huwag kang maging naive. Kumukurap ako. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Si Miguel ay isang matagumpay na lalaki, sabi niya, parang nagpapaliwanag ng gravity sa isang bata. Malaki ang pressure niya, pinapatakbo ang kumpanya. Ino-support kayo sa magandang pamumuhay na ito. Ang ganong uring lalaki ay may mga pangangailangan. Kailangan nila nga outlet. Minsan, naliligaw sila. Ito ay hindi personal biology lang ito. Natitigan ko siya nang nakabukas ang bibig. Hindi personal, Doña Remedios, may karelasyon siya. May ibang babae siyang kasama. Hay nako, nangiwas siya, sinulyapan ako ng kritikal. Tingnan mo ang iyong sarili, Hija. Medyo nagpabaya ka na rin, no? Lagi kang suot ng comfy clothes, mukhang pagod. Ang lalaking katulad ni Miguel ay kailangan ng excitement. Kailangan nilang pinagtatangkilikan. Baka kung may higit kang ginawa para mapaganda ang kanyang buhay, pumayat ngang kaunti, nagpatingin sa parlor, hindi na siya kailangan pang humanap ng ibang pagkukuhanan. Kumulo ang aking dugo. Sinasisi ninyo ako sa kanyang pagtataksil. Sinasabi ko lang, umayos siyang kamay, na ang kasal ay kompromiso, may magandang bahay ka, hindi ka na kailangang magtrabaho, dapat ay nagpapasalamat ka. Huwag sirain ang magandang buhay dahil sa maliit na kalikutan. Ipingkit mo lang ang mga mata. Ganyan ang ginagawa ng mga babae na ating uri, pinapanatili natin ang dignidad ng pamilya. Naramdaman ko ang malamig na buhol sa aking dibdib. Hindi siya nagulat. Malamang alam na niya. Hindi ito maliit na kalikutan. Doña Remedios, bulong ko. Niluste niya ang education fund ng mabata. Ninakawan niya ang pera ni Arturo at ni Paulo. Mahigit 15,500 ginamit niya para bayaran ang apartment ng kanyang kasamahan. Sa isang sandali, nakita ko ang pagkutob ng pagdududa sa kanyang mamata. Nagatubili ang kanyang kamay sa tasa, ngunit bumalik ang maskara. Sigurado akong may plano siya para ibalik iyon. Matigas na sabi niya, si Miguel ay magaling sa pera. Siguro mali ang pagbabasa mo NG statements. Lagi ka naman casing dramatic pagdating sa mga numero. Bukod pa, si Arturo ay matalino, pwede siyang mag-apply ng scholarship. Si Miguel ay may karapatang gumastos ng kanyang pera sa paraan ng gusto niya. Tumayo siya. Pinagtampulan, nega imahinasyong mumo sa kanyang palda. Ang payo ko sa iyo, magpatayong buhok, maglutong masarap, at tumigil sa pag-espiya. Zahihin mo pa ako pagkatapos. Huwag maging mapagiganting dating asawa. Elenita, hindi ka bagay doon.
Nang lumalabas siyang aking bahay ang kanyang mata kong naktataplak sa hardwood floor, naintindihan ko na malalim ang bulok na ito. Si Miguel ay hindi anomalya, produkto siya ng kanyang pagpapalaki. Itinaguyot siyang naniniwalaing siya ang sentro ng sansinukob at ang bawat babae sa kanyang paligid ay umiiral lamang para pagsilbihan siya. Si Doña Remedios ay kasabwat. Siya ay kasama sa aking paghihirap. Handa siyang isakripisyo ang kinabukasan ng kanyang sariling mga apo para mapangalagaan ang ego ng kanyang anak. Sinara ko ang pinto sa likod niya at yumukod, humihinga ng malalim, ganap akong nag-iisa. Ang aking asawa ay magnanakaw, ang aking biyenan ay kasabwat, at ang aking kasal ay isang kasinungalingan. Ngunit ang pakiramdam na nag-iisa, ito ang pinakanakalalaya na naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Hindi ko na kailangan pa ang opinyon ng iba. Hindi na kailangang makipagtawaran. Hindi na kailangang maging maganda ang ugali. Bumalik ako sa aking opisina at nagprint ng 2 kopyang bawat dokumento na nahanap ko. Isang set para sa aking abogado ati, Sandra, na lihim ko na nahire ng umagang iyon, at isang set para sa espesyal na sorpresa na inihahanda ko para kay Miguel. Gusto ni Doña Remedios na magpatingin akong buhok? Sige, magpapatingin ako, maglalagay akong war paint, at pagkatapos ay ipapakita ko sa kanya kung ano ang magagawa ang isang dramatik na babae sa reputasyon kanyang minamahal na anak. Balik sa hapagkainan. Nakatingin sa akin si Miguel, ang kanyang mukha ay maskara ng dalisay na takot. Nawala ang pagmamataas, pinalitan ng mukha ng isang taong napagtanto na kori-koritong nahulog sa bangin na hindi niya alam na mayroon. Pinirmahan mo, bulong niya. Elena, tigilan mo. Nagbibluff lang ako. Hindi ko talaga gusto ang diborsyong iyon. Tumayo ako, nakatingin sa kanya habang siya'y lumiliit sa kanyang upuan. Binigyan mo akong pagpipilian, Miguel. Tanggapin ang iyong kasamahan o humiwalay. Pinili ko ang paghihiwalay. Dapat maligaya ka, malaya ka na. Punta ka na kay Cristina. Hanapin mo na ang iyong buhay. Ngunit ang bahay nautal siya. Tumingin sa paligid ng kusina na parang nakikita niya ito sa unang pagkakataon. Ang mabata. Natawa ako, malamig at matalimang tunog. Inayos ko ang washing machine noong 1 linggo habang nag-overtime ka. Sinusubaybayan ko ang aming budget sa loob kam 15 taon. Kaya ko nang magsarili. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tumayo si Miguel, namumula ang mukha. Sinisikap na mabawi ang dominasyon. Bahay ko ito. Nagbabayad akong mortgage. Hindi mo ako maaring palayasin. Pinapalaya kita. Mabilis na itinuwid ko ang aking tinig na parang sabak. Household property rights, nakasagisag sa ating dalawa, ngunit may balita ako para sa iyo. Habang bibili kang diamond pendant para kay Cristina gamit ang pramula sa kaarawan ni Paulo, nagtatayo na ako nga abogado. Napatihil si Miguel. Anong abogado? Ang aking abogado si Ati. Sandra, umaga na nagsampa ang motion, sabi ko, sinasarap ang bawat salita. Batay sa napatunayang ebidensiyang iyong marital infidelity at mas mahalaga, ng financial fraud ang paggamit ng mga pondo mula sa mga educational trust account ng aming mga anak, nagbigay ang huwes ng temporary restraining order para sa eksklusibong pananatili upang pigilan ang karagdagang pagpapababa ng halaga ng joint assets. Pagpapababa ng halaga, ulit ni Miguel, parang maaring masuka. Nakita mo ang ma-account, na-access mo ang aking ma-account, na-access ko ang lahat, Miguel. Ang lease ng apartment, ang mga alahas, ang Boracay, mayroon na akong lahat. Lumakad ako patungo sa closet sa bulwagan. At dahil efficient naman ako, hindi katulad mo, nagipon na ako ng oras ng iyong pag-ayos ng gamit. Binuksan ko ang closet na pinto. 2 malaking puno na maleta ang nakatayo sa loob. Ininpak ko ang maito ng umagang iyon habang nasa shower siya. Hinila ko ang maito palabas at tinulak patungo sa kanya. Dumausdos ang maito sa hardwood floor at tamaan ang kanyang mahal na Italian na sapatos. Ano ito? Tanong niya nang may pahayag ng takot. Ang iyong damit, iyong sapatos, iyong mga toiletries, at syempre iyon pabangong labis mong minamahal, sabi ko. Umalis na.
Hindi mo magagawa ito, sigaw niya. Ang boses niya ay pumiyak. Ito ay kahibangan. Emosyonal kang nagre-react. Legal akong nagre-react. Sabi ko, kung hindi ka alis sa loop ng 5 minuto, tatawagin ko ang pulis. At hindi ko inaakala na gusto mong patrol car na nakaparada sa harapan ng bahay. Ano ang iisipin ng mga kapitbahay? Ang iyong makliyente. Pinagmasdan niya ang pinto, ang mga papel, ang aking mukha. Nakita niya sa aking mamata ang isang bagay na hindi pa niya nakita doon kailanman. Determinasyon. Natanto niya na ang salpok na ginamit niya bilang padyak sa loop ng 15 taon ay biglang naging higaang pako. Sinubukan niyang magpalit ng taktika. Nawala ang galit, pinalitan ng mapaglagas at desperadong kaakit-akit. Humakbang siya patungo sa akin, iniunat ang kamay. Hija, malambot na sabi niya, malaking pagkakamali ko, ngunit maaari nating ayusin ito. Alam mo na mahal kita, si Christina ay wala. Katawan lang iyon, midlife crisis, tapos na iyon. Tatapusin ko bukas. Pag-usapan lang natin. Iwinagaywe ko ang kanyang kamay. Sapat na para sa kanya na ninakawan mo ang iyong sariling mag-aanak. Sapat na para sa kanya na inapi mo ako. Huli na, Miguel. Asawa mo ako, pakiusap niya. Dating asawa mo ako, sabi ko, ngayon, pasibo ka na. Itinuturo ko ang pinto. Lumabas ka, ngayon na. Tumingin siya sa aking mukha at nakita na ang pintuan sa pagbabago ay hindi lang sarado na kasal na ito. Hinawakan niya ang mga maleta, namutla ang kanyang mga kamao, bumubulong siyang mga salita na hindi ko na iulit, tinatawag ako sa mga pangalang hindi na dapat isulat. Inihila niya ang mamaleta patungo sa pintuan ng labas, nagpumilit sa hawakan. Lahat NG dignidad niya nadurog. Malaking pagkakamali ang ginagawa mo, Elena, nailing na sabi niya, binuksan ang pintuan. Uuwi ka sa aking tuhod nang dumating ang mabayarin. Makikita mo, wala kang halaga nang wala ako. Ipaalam mo ang aking pagbati kay Christina, mahinahon kong sinabi. Sana gustuhin niya ang lechon de charajay. Sinara ko ang pinto. Pinihit ko ang pangunahing kandado, pagkatapos ang pangalawa, pagkatapos ang chain. Yumukod ang aking nu sa malamig na kahoy ng pinto. Mabilis ang tibok ang aking puso. Nakikinig ako. Narinig ko ang mga maleta na tumakbo pababa sa hagdan ng pintuan. Narinig ko ang pintuan ng sasakyan na humampas. Narinig ko ang makina na agresibong nagref nang lumisan siya. Hindi ako umiyak. Naramdaman ko ang ganong surge nga adrenaline na nanginginig ang aking makamay. Nagawa ko iyon. Ang parasito ay wala na. Ngunit pagkatapos ay bumaksak sa akin ang katahimikan ng bahay at napagtanto ko na ang pinakamahirap na bahagi ay nagsisimula pa lamang. Lumingon ako at tumingin sa hagdan. 2 anino ang nakatayo sa itaas na palapag. Arturo at Paulo. Nanood sila. Nakasira ang aking puso sa dandang piraso sa pagtingin sa kanila. Si Paulo ang aking matamis na 10 taong gulang yakap ang kanyang paboritong stuffed dinosaur na si Rex, nakmumukhang ganap na natakot. Si Arturo ang aking 16 na taong gulang nakatayo, nakakross ang mga braso, nakasandal sa railing. Walang emosyon ang kanyang mukha ngunit madilim ang mga mata. Nais ko sana silang maprotektahan, nais ko sana itong gawin ng tahimik habang nasa paralan sila. Ngunit ang pagmamataas ni Miguel ay pinilit akong kumilos. Lumapit ako sa paanan ng hagdan, pinigilan ang panginginig ng aking makamay. Maging hayo kayo, halika, dahan-dahan silang bumaba. Tumakbo si Paulo at nagdiin ang mukha sa aking tiyan. Lumakat si Arturo sa likod nakakulong at tahimik. Inakay ko sila sa sala at umupo sa malaking beige na sofa. Yan ba si Papa? Tanong ni Paulo. Pipi ang boses sa aking sweater. Bakit may dalang maleta siya? Mayroon bang trabaho siyang pupuntahan? Napakalalim ngang buntong hininga ko. Mga anak, hindi si Papa papunta sa trabaho. Sabi ko, ang Papa at Mama ay mamumuhay nang hiwalay sa ilang panahon. Dahil ba sa ibang babae? Tanong ni Paulo. Napatigil ako, tumingin ako kay Arturo. Nakatingin siya sa sahig. Binabalian ng isang maluwag na sinulit ng kanyang maong. Anong ibang babae? Mahinahon kong tanong.
Nagtaas ng tingin si Arturo. Pula ang kanyang mata. Mama, tumigil ka na. Alam na namin. Kay Christina, paano ninyo nalaman? Kumuha si Arturo ng telepono mula sa kanyang bulsa. Binuksan ang Instagram at pumunta sa isang profile. Inabot niya ito sa akin. Hindi siya nagtatago. Pampubliko ang profile niya, mama. Inisuggest sa akin ng algorithm dahil nakafollow siya kay Papa. Nilalagyan niya siya ng tag sa manga story. Date night with my silver fox. Nagpo-post siya ng mga larawan ng mga regalo. Kinuha ko ang telepono. At nandun siya, Christina Miller. Mamasa-masang buhok, malagong labi, sobrang naka-filter na mga litrato, at narito si Miguel, aking asawa, tanga-tangang ngingiti sa isang selfie, may hawa na baso ngala, hinahalikan sa pisngi. I-scroll ko pababa, litrato ng isang diamond necklace, caption, binibigyan niya ako sobrang saya, petsang 2 linggo na ang nakaraan. Tumingin ako kay Arturo nang may takot. Kailan mo ito nalaman? 1 buwan na, sabi niya. Bahagyang nanginig ang kanyang boses. Nakakita ako ng mensahe sa kanyang telepono nang nagbibiyahe kami papunta sa practice. Sinabi doon, hindi ko na mapigilan ang pagkita sa iyo, baby, hindi na ang numero mong iyon. Tinrache ko ang numero, pagkatapos nahanap ko ang kanyang Instagram. Bakit hindi mo ako sinabihan? Tanong ko. Dumibdibin ang luha. Hindi ko nais na malungkot ka. Sabi ni Arturo, iniwas ang tingin. Inisip ko siguro, mababago siya. Inisip ko hihinto siya. Ayoko itong masira ang lahat. Mahigpit ko siyang niyakap, inakay din si Paulo. Anak, hindi mo dapat dala-dala ang sikreto na iyon. Hindi iyon ang trabaho mo. Bata ka pa. Dapat nag-aalala ka lang siya matad basketball, hindi siya girlfriend nung papa. Naktaas ng tingin si Paulo. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Alis ang papa dahil ba sa pagiging masama namin? Hindi, galit kong sabi, hawa ang kanyang nabalikat. Hindi, Paulo, pakinggan mo ako. Hindi iyon sala ninyo. Sala ito ngang papa 100%. Mali ang pinili niya. Ninakaw ba niya ang pera ng aking kaarawan? Tanong ni Paulo. Napakahina ng kanyang boses kaya halos napunit ang aking puso. Natirahan ko uli. Narinig niya pala ang aking sinabi. Naririnig ko kayo noong nasa hagdan ako, bulong ni Paulo. Sinabi mo na binili niya ng necklace ang aking pera. Tiningnan ko ang aking 2 anak. Hindi ako makakasinungaling sa kanila. Nagsinungalingan na ni Miguel para sa ating 2. O anak, sabi ko, nanginginig ang boses mula sa pinipigil na galit. Ginawa niya iyon. Kinuha niya ang pera mula sa inyong savings accounts. Ngunit pakinggan ninyo ako ng mabuti, ipinangangako ko sa inyo. Isusumpa ko sa aking buhay na may babalik ko ang bawat sentimo. Magtatrabaho ako araw at gabi. Magkakasuhan ko siya. Makapapasok kayo sa kolehiyo. Makukuha ninyo ang lahat ng kailangan ninyo. Ayusin ni mama ito. Nakdiin ang mukha ni Paulo sa aking dibdib at humikbi. Galit na galit ako sa kanya. Galit na galit ako. Tumingin si Arturo sa labasan kung saan lumisan ang sasakyan ni Miguel. Nakaikting ang kanyang panga. Kumikibo ang kalamnan sa kanyang pisngi. Sinubukan pa niya akong i-text. Mahinahon ang sabi ni Arturo. Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang may nervous breakdown ka. Sinabi niyang tulala ka at dapat kaming sumama sa kanyang apartment. At ano ang palagay mo? Tanong ko. Pinipigil ang hininga. Tumingin sa akin si Arturo. Nagreply ako. Huwag kang sumubok. Nakita ko ang larawan. Papa, loser ka. Huminga ako ng makalaya. Ang aking anak ay hindi nalito. Nagalit siya at nasa panig niya ako. Sige na, sabi ko. Pinunasan ang aking mukha. Okay lang tayo. Ngunit ngayon, ayoko nang magluto at tiyak na ayokong maglechon de charajay. Yolibea? Tanong ni Paulo, nag-isniff. 3 malaking bucket, idineklarasyon ko. At sundaye kahit Lunes na gabi. Naupo kami sa sala ng gabing iyon, kumakain ng direkta mula sa mga bag, nanood ng Marvel movies, isang maliit na gawa ng paghihimagsik. Ibinabalik ang aming espasyo.
Ang bahay ay parang walang tao nang wala ang malakas na boses ni Miguel at ang kanyang walang tigil na mga pangangailangan, ngunit mas maliwanag din ito pakiramdam. Ang lason ay nawala na. Pinagmasdan ko ang aking mga lalaki, basa ang mga bibig sa ketchup at nagbigay na tahimik na pangako. Inisip ni Miguel na maari niyang alisin sa amin ang aming pag-ari at dignidad. Inisip niya na makakaalis siya sa kanyang maayos na bagong buhay nang walang kahihinatnan. Maalis siya. Mayroon akong bahay. Mayroon akong mga anak. Phase 1, pagpapalabas tapos na. Fase 2, harapin ang katotohanan ito na ang magsisimula. Lumipas ang 1 linggo. Katahimikan mula sa hukuman ng diborsyong, ngunit maraming ingay sa grapevine. Gusto ko sanang sabihin na sa dingding ako ng apartment ni Christina, ngunit hindi ko na kailangan iyon. Nabubuhay tayo sa konektadong mundo at mabilis kumakalat ang balita sa subdivision. Bukod pa rito, sa walang katapusang kahangalan at kayabangan ni Miguel, hindi pa niya kami tinatanggal sa shared family account ng GrabFood. Pinagmasdan ko ang pagbagsak ng kanyang paraiso sa pamamagitan ng mga digital receipts, tila-tula. Martes sushi set para sa dalawa, 3,500. Miyerkules delivery mula sa Premium Steakhouse, 10,000. Sinisikap niyang ipakina si Christina na walang nagbago, na malaking tao pa rin siya, ngunit alam ko ng eksakto kung magkano ang nasa kanya. Pinigilan ko ang joint account kinabukasan pagkatapos na kanyang pagpapalabas. Ang kanyang personal na credit card ay nasa gilid na dahil sa lahat ng regalo na ibinili niya. Sa Huwebes, nakbaho ang mga order. Huwebes McDonald's delivery. 2 value meal. Diva, 150. Biyernes fishball at isaw sa tapat. Diva 120. Sabado walang order. Tumawag ang isang kaibigan namin, hindi si Ate Sandra, ang isa ko pang kaibigan na si Mariel, na nagtatrabaho sa parehong business hub kung saan si Christina ay intern sa marketing. Elena, bulong ni Mariel sa telepono, talagang nagtatago sa banyo. Hindi mo ito narinig sa akin, ngunit si Miguel ay kamukhangang demonyo ngayon. Ikuwento mo sa akin, sabi ko, humihiga sa kitchen chair at uminom ng kape. Para sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nakatulog ako ng 8 oras. Ang elite apartment ni Christina. Humingingang pahintulot si Mariel bago sumabog sa tawa. Isang maliit na studio sa Pasig, ginamit ng lahat ng wide-angle lens para sa listing. Parang kahon sapatos na may aircon. At si Miguel, 1 linggo na siyang suot ng parehong 2 suet gusot, parang natutulog siyang nakadamit. Baka totoo nga. At si Christina nagrereklamo sa lahat sa tiyantein. Malakas siyang nagsasalita na humihinahon daw si Miguel, hindi siya makatulog. Sabi pa niya, inaasahan daw niyang magluto siya pagkatapos ng trabaho at hindi siya marunong magpritong itlog. Sinabi niya sa supervisor niya, hindi ako nag-sign up para maging alalay. Malakas akong natawa, malalim, nagpapagaling na tawa. Siyempre naman inaasahan iyon ni Miguel. Sa loob ng 15 taon, hindi siya nagluto, hindi naglaba, hindi nagangat ng basang tuwalya mula sa sahig. Inaasahan niya ang mainit na hapunan sa mesa ng eksakto 6:30. Inaasahan niya na ang kanyang mabaro ay lalaba, lulupik, at itatambis ayon sa kulay. Inaasahan niya na ang isang invisible fairy ang pamamahalaan ng kanyang buhay. Si Christina ay hindi fairy. Siya ay isang aspiring influencer na nakipag-iwalay kay Miguel para sa lifestyle na inisip niyang mayroon siya. Nangangailangan siyang mahapunan at regalo, hindi en maruming medyas at hilik. Sinabi pa ni Mariel na nagtatalo sila sa parking kahapon tungkol sa sasakyan. Ngumiti ako. Hinahaplos ang aming aso. Ang lease agreement para sa Honda CR-V nasa pangalan ko. Ang credit rating ko ay laging mas mataas kaysa sa kanya. Nagulat ako ng unauthorized na paggamit sa leasing company nung Miyerkules. Walang awa ka, sabi ni Mariel nang may pahanga at bahagyang takot. Nagsisimula pa lang ako, sagot ko. Nang gabing iyon, nagring ang aking telepono. Si Miguel, nag-drop to voicemail. Muli at muli,
Sa wakas, sumagot ako at pinagana ang speaker para makinig si Arturo ayon sa kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo, Miguel? Elena, pakiusap. Nahahabak ang kanyang boses. Nawala na ang makinis at mayabang na tono ng isang linggo na ang nakaraan. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Ang apartment ay sukat ng isang karton. Sirang ang aircon 35 degrees sa labas. At ang sasakyan, basay ng kontrata, Miguel. Ginawa mo bang tawagan ang towing company? Seryoso ka ba? Nagbobus na ako patungo sa trabaho. Alam mo bang nakakahiya iyon? Vice President ako. Hindi ako maaring dumating sa bus. Dating Vice President kung hindi mo mapabuti ang sales mo, banggit ko. Paano si Christina sa pampublikong sasakyan? Stressed siya, bulong niya. Sabi niya, masyadong maliit ang apartment para sa dalawa. Pakikinig ka, pwede ba akong pumunta kumuha lang ng kaunting damit makain? Tumingin ako kay Arturo. Energetically na umiling-iling siya at duman ang daliri sa leg. Ang mga bata ay mayos, sabi ko. Lahat kami ay mayos at hindi ka maring pumunta dito. May restraining order tayo, Miguel. Elena, nagugutom ako, bulong niya. At sa sandaling iyon, parang batang-bata siya, hindi siya nagluluto. 3 gabi na kaming nag-order na pizza. May hyperagility na ako. Maligayang pagdating sa pantay-pantay na relasyon, sabi ko. Alamin mo kung paano gamitin ang microwave. O baka magluto si Christina ng kaunting passion para sa iyo. Binaba ko ang tawag. Nagsimulang maunawan ni Miguel ng damo sa kabilang panigay hindi mas berde, artificial turf lang iyon sa ibabaw ng septic tank. Ngunit hindi pa siya umabot sa ibaba. Malayo pa ito dahil habang nag-aalala siya sa kanyang marumihang damit at paglalakbay sa trabaho, naghahanda na akong tunay na hambalos. May appointment na akong inilaga kasama ang aking abogado para kinabukasan. At pagkatapos, kumalat ang isang bagong chismis, isang bagay na inumpisahan ni Christina tungkol sa isang bata. Ang medyasyon. Umagang gabi ng aming unang medyasyon. Ang langit ay kulay mapusyaw na bugaw. Nanganganib ang bagyo na hindi dumating. Angkop ang pakiramdam. Nakaupo ako sa conference room ng opisina ni Ati. Sandra, eleganteng silit na may salamin na dingding, amoy ng lemon polish ng muebles at bayat bawat oras. Si Ati. Sandra, ang aking abogado, ay isang pating sa sutlang blusa. Nilingon niya ang ma-file na na-download ko ang folder na ebidensya at ang kanyang tanging komento ay isang tahimik, humahanga na sipit. Patay na siya, Elena, sabi niya. Ngunit maging handa mapili siyang lumaban. 10 minutong huli si Miguel. Bumaksak ang pintuan kasama ang isang abogado na mukhang nagpa-advertisa ng kanyang serbisyo sa likod ng jeep. Ang suot ni Miguel ay isa sa kanyang lumang suwet, gusot sa siko at nakmumukhang sinuot na nitong natulok sa halamanan. Haggard ang hitsura niya, mamula ang mga mata. May kinikibot na ugat sa panga hindi ko nakita noong crisis ng 2008. Hindi siya tumingin sa akin. Umupo. Binuksan ang isang folder at hinayaang magsalita ang kanyang abogado. Ang aking kliyente, sinimulan ng abogado sa naiinis at nakakainis na boses, ay hinihingi ang 50,50 split ng lahat ng conjugal property kasama ang family home. Bukod pa rito, dahil ang Gino Reyes ay kasalukuyang nakakaranas ng pansamantalang kahirapan sa pabahay, humihiling siya ng alimony hanggang sa maging matatag ang kanyang sitwasyon. Halos natuklap ang aking panga sa halong inuming tubig. Alimony mula sa akin ang babae na ninakawan ng kanyang pamana. Hindi kumukurap si Ati, Sandra. Ang Gino Reyes ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang Vice President. Ang Ginang Reyes ay naging housewife sa lubang 15 taon. Sa anong sansinukob siya magbabayad sa kanya ng alimony? Sa sansinukob na siya ay mayroong malaking pamana at siya ay mayroong mimagagastos. Sagot NG abogado ni Miguel. Tumingin sa wakas si Miguel sa akin. Desperado at mapanirang ningning sa kanyang mamata. Alam namin ang tungkol sa trust fund, Elena. Alam kong iniwan ng iyong magulang ang higit sa inilagay mo sa kumpanya. Gusto kong kalahati, conjugal property ito, mixed assets. Hindi mixed, matulis na interbensyon ni Ati, Sandra, nasa hiwalay na trust account ang maito.
Ngunit pag-usapan natin kung ano ang talaga mixed pag-usapan natin ang nawawalang 50,500,000 mula sa mga trust account ng mga bata. Itinulak niya ang papel sa mesa, isang spreadsheet na ginawa ko ng may color coding at nakakakilabot na katumpakan. Narito ang bawat transfer kay Christina Miller at sa mga luxury retailer. Namutla si Miguel. Kinuha niya ang papel ng may nanginginig na kamay. Ito ay paglabag sa privacy. Nahack niya ang aking mga account. Na-access niya ang joint accounts at ang mga account kung saan siya ay legal na co-trustee, itinuwid ni Ate Sandra. At sa Pilipinas, ang paggamit ng conjugal funds para sa labas sa kasal na relasyon ay isang seryosong paglabag. Hindi lang diborsyong pinag-usapan natin, Miguel, kundi posibleng criminal charges para sa estafa kung hindi ka makikipagtulungan. Inisip ko na wakasan na nito ang debate, ngunit hindi ko pa inuna ang kabaksikan ni Miguel, o baka hindi ko inuna kung gaano kahirap siya handang bumaba. Humilik siya pasulong. Nagbago ang mukha niya mula sa takot patungong grimasa. Gusto mo bang maglaro ng malaki, Elena? Sige, pag-usapan natin ang custody. Ang kalagayan sa tahanan, sinasabi ng aking ina na ikaw ay unstable depressed, umiinom. Kasinungalingan iyon. Malamig na sabi ko. Talaga? At isa pa rin, sabi ni Miguel, ibinaba ang bomba na malinaw na itinago niya. Si Christina ay buntis. Katahimikan sa silid. Lumabas ang hangin mula sa aking baga, parang tinamaan ako. Tama iyan, sabi ni Miguel, nakikita ang gulat ko. Nagdadala siyang aking anak kapatid ni Arturo at Paolo. At ang mahuwes ay napakabait sa mga amang nangangailangan para sa isang bagong sanggol. Kung susubukan mong wasakin ako ng pinansyal, kukukunin mo ang pagkain mula sa isang walang kasalanang sanggol. Talagang gusto mo ba iyong maging ganon katrabaho ang mukha mo, Elena? Nakatitig ako sa kanya. Isang bata. Sinira niya ang aming pamilya, ninakawan ang education fund ng aming mga anak, at ngayon ay ginaganap niyang sanggol ang bata bilang buhay na kalasag para mangingikil ng pera mula sa akin. Naramdaman ko ang alon ng pagduduwal, ngunit pinilit kong lunukin ito. Tumingin ako kay Ate Sandra. Dahan-dahan siyang tumango sa akin. Huwag mag-react, huwag ibigay sa kanya ang kasiyahan. Hihilingin namin ang patunay nga pagbubuntis at mga medical na record, mahinahon na sabi ni Ate Sandra. Samantala, lumabas na kayo sa aming opisina. Tumayo si Miguel, isinasara ang jacket ng may nanginginig na mga daliri. Makikita mo pa, nagtatahi ng butis ang nanay ko. Matatalo ka, Elena. Ikaw ang kahapon. Si Christina ang kinabukasan. Lumabas siya. Matagal akong nakaupo, tinitingnan ang texture ng kahoy sa mesa. Totoo ba ito? Bulong ko. Maaari ba niyang makuha ang bahay dahil sa bagong anak? Nakakakumplikado sa ating kaso, aminin ni Ate Sandra. Matiim ang kanyang mukha. Ang mahuwes ay nagbabalik loob sa mga bagong silang na sanggol. Kung tunay na siya ay buntis at kung maklem siyang kahirapan, magiging mahirap ang laban. Naktitiyak akong nasa ulapang aking isipan pauwi. Naktatrabaho ang aking utak ng husto. Buntis. Si Christina ay buntis. Pagkatapos ay nagonang buhol ng aking accounting brain. Hinintay sandali, naalala ko ang statement ng credit card. Naalala ko ang magastos 3 linggong nakaraan, mayroong resibo mula sa sushi restaurant mataas na klase, hilaw na isda. At 1 linggo bago iyon, resibo mula sa isang wine bar, 2 bote ng Cabernet. At mga pagbili sa drugstore, hindi prenatal vitamins, retinol cream mahigpit na ipinagbabawal, sa mga buntis. Pinisil ko ang manibela. May hindi naktatukma. Sinabi ni Miguel na siya ay buntis. Naktitahina ng butis ang kanyang ina, ngunit kumakain ng sashimi si Christina at umiinom ng full-bodied na pulang alak. Hindi na lang ako isang biktima sa kasal. Ako ay auditor at nakakaamoy ako ng discrepancy sa reporting. Ang pagbubuntis ay isang variable na hindi umangkop sa equation. Kung si Christina ay buntis, seryosong pinamamahalaan niya ang kanyang lifestyle o nagsisinungaling siya. Sa susunod na 2 araw, ginawa ko ang pinakamahusay sa akin. Nag-imbestiga.
Nag-block si Miguel sa akin sa social media at ngayon ay sarado ang profile ni Christina, malamang sa payo ni Miguel pagkatapos makita ni Arturo ang mga larawan. Ngunit ang internet ay nakasulat sa tinta, hindi sa lapis, walang tuluyang nawawala. Gumawa ako ng peking account sa Instagram gumamit ng landscape photo, pinanggalanan ko itong at Manila Food Lover 999 at nagsimula akong maganap. Hindi ko hinanap si Christina Miller, nang diretso hinanap ko ang kanyang mga kaibigan. Naalala ko ang larawan na ipinakita ni Arturo, group photo ni Christina at dalawang iba pang babae sa isang brunch. Isa sa kanila ay may togna at Jessica Styles MNL. Pumunta ako sa profile ni Jessica bukas ito. At doon, sa isang story na 24 na oras pa lamang ang edad, ay isang video, isang boomerang ng mga nagtatampisaw na shot glasses. Caption: Girls Night with my babe at Christina Miller, MNL Tequila ang sagot. Hininto ko ang video at pinalaki. Nandun siya, si Christina, sa isang matapit na itim na damit, nagtitimplang tequila shot na may asin at kalamansi. Ang mabuntis ay hindi uminom ng tequila, kaya ang pagbubuntis ay isang kasinungalingan, isang leverage, isang paraan para papayag ako sa isang deal at maengganyo ang ina ni Miguel. Ito ay masamang gawa. Ngunit ito rin ay tactical error dahil ngayon ay alam ko na silang nagsisinungaling, ngunit nagpatuloy pa ako. Bakit magsisinungaling siya? Para lang sa pera ni Miguel. Ngunit wala ng pera si Miguel, pinutol ko siya na. Dapat niyang malaman na siya ay nakaratay na sa ilog. Bakit nananatili siya? Maliban kung si Miguel ay hindi lang isang isda sa kanyang network. Bumalik ako sa Google. Hinanap ko ang Christina Miller Manila Marketing. Nahanap ko siya maganda at kahangahangang profile. Ngunit pagkatapos ay nakakita akong isang rekomendasyon na isang taon ang nakalipas. Si Christina ay isang dedikadong profesional. Victor Olave, CEO, Olave Logistics. Olave Logistics. Pamilyar ang pangalang iyon sa akin, kakumpetensya itong firma ni Miguel ngunit mas malaki, isang tunay na empera. Naklik ko ang profile ni Victor Olave. Maganda siya, mas matanda, mga 50 o mahigit pa, may dignidad, mapagmahal, namgamata. Nakmumukhang uri ng lalaking desperadong hustong making si Miguel ngunit hindi kailanman makiking. Pumunta ako sa Facebook, hinanap ko si Victor Olave, sarado ang kanyang profile ngunit pampubliko ang cover photo. Ito ay isang larawan niya at ng isang babae sa isang bangka sa Davao. Nagtatawa silang dalawa, tinatangay ang kanilang buhok ng hangin. Ang babae ay may maluwag na sombrero at sunglasses. Ngunit nakilala ko ang baba, nakilala ko ang ngiti. Si Christina iyon, huminto ang aking puso. Nakatitig ako sa screen. Nag-affair si Christina kay Miguel na may isa pang lalaki, itong Victor. Pinalaki ko ang larawan. Tumingin sa kaliwang kamay ni Christina na nakapatong sa dibdib ni Victor. May singsing malaking diamond na hugis teardrop at isang wedding band. Nakaroon nakpak-alakang duman sa aking likod. Nagbukas ako ng bagong tab at nakanap ng Victor Olave, wedding announcement. At narito ito. Isang maliit na tala sa isang society column, 3 taon na ang nakaraan. Technology magnate Victor Olave nakapag-asawa kay Christina Miller sa isang pribadong seremonya sa Palawan. Kasal sila. Si Christina ay hindi lang girlfriend ni Miguel, hindi lang kanyang minamahal. Siya ay asawa ni Victor Olave. Nagpumilit ang aking utak na pagsamahin ang lahat. Inikasal siya sa isang multimilyonaryo CEO. Kaya bakit si Miguel? Si Miguel ay maliit na isda kumpara kay Victor. At pagkatapos ay sumapaw sa akin ang unawa. Si Miguel ang affair ni Christina. Si Miguel ay laruan. Si Miguel ay isang lalaking pinagtatakbuhan niya para sa thrill, para sa pagpapakain ng ego habang ang kanyang asawa ay abala sa pamamahala ng korporasyon. At ginamit niya ang pera ni Miguel, ang pera ng aking mga anak para pondiyahan ang lihim na apartment kung saan maari siyang makipagkita sa kanya nang hindi alam ng kanyang asawa. Ang elite apartment ni Christina ay hindi talaga ang kanyang tahanan. Ito ang kanilang love nest, ang kanyang kanlungan. At ang pagbubuntis,
Kung sinabi niya kay Miguel na siya ay buntis, tinatali niya siya. Ngunit alam ba ni Victor? Tiningnan ko muli ang litrato ni Victor. Nagmumukhang mabuti siya, nagmumukhang masaya, nagmumukhang ganap na walang hinala. Napagtanto ko na hindi ako ang nag-iisang biktima sa kwentong ito. Mayroon pang isang taong dinadaya, isang lalaki na malamang nag-iisip na perpekto ang kanyang kasal katulad ng pag-iisip ko noon. Umupo ako sa aking silya, nakilaw sa aking muka ang liwanag ng laptop sa dilim na gabi. Sa aking isipan, nagsimulang bumuo ang isang plano. Mapanganib ito. Matapang. At hinihingi nito na lumabas ako sa aking comfort zone at sumabok sa buong farsikal na palabas na ito. Kailangan kong makipagkita kay Victor Olave. Nahanap ko si Victor sa tradisyonal na paraan. Tumawag ako sa kanyang assistant sa Olave Logistics at inangkin ko na ako ay isang financial auditor na nagsasagawa ng routine review ng isang supplier partner na sa diwa ay hindi buong kasinunggalingan. Humingi akong 15 minutong kanyang oras para talakayin ang isang delicate na discrepancy tungkol sa isang kasamahang kilala. Pumayag siyang makipagkita sa akin sa isang cafe malapit sa kanyang opisina sa Makati CBD, neutral na lupa. Nang pumasok ako, agad ko siyang nakilala. Sa buhay, mas maganda pa siya kaysa sa mga litrato. May kapayapaang kalmado at makapangyarihan ang dating niya, ngunit may pagod na mga mata. Tumayo siya nang makita niya ako, isinara ang kanyang jacket. Ginang Reyes? Tanong niya. Inyunat ang kamay. Ako si Victor Olave. Sinabi ng aking assistant na urgent ito. Oh, ganon nga. Sabi ko, kinuha ang kanyang kamay. Mangyaring umupo at tawagan mo akong Elena. Umorder kami ng kape. Hinintay ko na lumayo ang server bago inilabas ang aking kayumanging sobrenasanay na ako sa daladala ng ganun. Gino Olave Victor, sinimulan ko ng may matatag na tinig. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito ng maayos, kaya sasabihin ko ito ng diretso. Naniniwala akong may alam ang ating mga asawa sa isa't isa, masyado siyang maalam. Kumukurap si Victor, uminom ng itim na kape. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Pasensya na hindi ko naiintindihan. Ang aking asawa na si Miguel Reyes ay umalis sa akin 2 linggong nakaraan papunta sa isang babaeng tinatawag niyang kanyang girlfriend. Isang babaeng tinatawag niya bilang Christina Miller at sinasabi niyang buntis daw siya sa kanya. Ibinaba ni Victor ang tasa. Malakas ang tunog ng porselana sa plato. Ang pangalan ng aking asawa ay Christina Olave. Ang kanyang dalagang apelyido ay Miller. O, sabi ko, at naniniwala akong namumuhay siyang dobleng buhay. Itinulak ko sa kanya ang malarawan ma-printout mula sa Instagram bago niya isara ang profile. Maresibo nga apartment, malarawan na kinuha ni Arturo. Kinuha ni Victor ang mangga ito. Ang kanyang makamay ay malaki at malakas, ngunit habang tinitignan niya ang larawan si Miguel at Christina na nagahalikan, si Miguel at Christina sa apartment, si Miguel na bumibili ng alahas, ang kanyang mukha ay naging kulay abo, matandang abo. Sinabi niya sa akin na bigay ito sa kanya ng kanyang lola. Bulong ni Victor. Tinitignan ang larawan ni Christina sa pandan. Sinabi niya na ito ay isang family heirloom. Ang aking asawa ay bumili nito 3 linggong nakaraan. Mahinahon ko siyang sinabihan. Gamit ang pera na ninakaw mula sa education fund ng aking anak. Pinisara ni Victor ang mga mata. Huminga ng nanginginig. Sa mga biyahe ako, mahinahon niyang sinabi. 3 linggo bawat buwan. Asia, Europe, huminto siya. Sinabi niya na malungkot siya. Sinabi niya na kailangan niyang studio para sa kanyang ma-art project. Pinambabayad ko ang rentang studio sa lungsod. Hindi ito art studio, Victor. Ito ang lugar kung saan siya nakikipagkita kay Miguel. Tumingin siya sa akin, walang laman ang kanyang mamata. Malalim ang makulubot sa paligid ng kanyang bibig. Siya ba ay buntis? Ganun sinabi ni Miguel. Ginagamit niya ito para manjikil sa akin sa aming diborsyong kaso. Binikas ni Victor ang isang maikling, mapait na tawang napakabigat ng tuno. Imposible iyon. Bakit? Humilik siya pasulong bakal ang kanyang mamata.
Nagpa-vasectomy ako 5 taon na ang nakaraan bago ko pa siya nakilala. Alam niya iyon, kung siya ay buntis hindi iyon sa akin, ngunit para sa akin, sa tingin ko siya ay hindi buntis. Sa tingin ko, nagsisinungaling siya. Uminom siyang tequila dagdag ko, nakita ko ang video. Dahan-dahang tumango si Victor. Hindi siya umiyak. Lampas na siya sa luha. Nasa zone siya ng malamig at mapagkalkula na galit parehong zona na tinatahanan ko sa loob ng ilang linggo. Si Miguel alam ba niyang kasal siya? Tanong ni Victor. Sa tingin ko hindi. Inisip niya na isang matagumpay na marketing professional si Christina. Desperadong nagmamahal sa kanya. Inisip niya na tagapagligtas niya siya. Tagapagligtas, snort ni Victor. Humakastos siya ng abdawain. 500,000 bawat buwan mula sa aking maka-credit card, nakmamaneo ng Porsche na binayaran ko. Kung alis siya sa akin para sa kanya alis siya ng walang dala, may prenuptial agreement kami bakal na bakal, ang pag-iwasay nag-aalis ng alimonia. Tumingin siya sa akin, bakit mo ito ikinukwento sa akin, Elena? Magagamit mo ito sa iyong kaso sa diborsyong ukuman. Dahil, sabi ko, winasa ni Miguel ang aking pamilya. Inapi niya ang aking mga anak at si Christina ang tumutulong sa kanya. Gusto ko ngang katarungan ngunit hindi ko makakayanan si Christina ng mag-isa. Siya ang iyong asawa. Pansamantala, sabi ni Victor, iniunat niya ang kamay sa loob ng kanyang jacket pocket at kumuha ng business card. Inabot niya ito sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya sa aking mga mata. Si Miguel ay nagtatrabaho sa Reyes Logistics Partners, tama ba? Oh, may annual corporate party sila sa darating na Sabado sa isang resort sa Tagaytay. Naalaman ko iyon. Tumango ako. Pinagmakawa ako ni Miguel na pumunta. Kailangan niyang mamukhang maligayang pamilya para makakuhang promosyon. Inisip niya na kung siya ay mapromote, makakapagsuli siyang utang sa akin. Ngumiti si Victor. Nakakatakot na ngiti iyon, ngiti ngang isang predator. Elena, sabi niya, sa tingin ko dapat kang pumunta sa corporate party na iyon. Sa tingin ko dapat kang magsuot ng iyong pinakamagandang damit at sabihin kay Miguel na handa kang talakayin ang isang settlement. At ikaw ano ang gagawin mo? Ako ay isa sa mga pangunahing shareholders ng kumpanya ni Miguel, sabi ni Victor. Personal ko kilala ang CEO. Sa tingin ko, panahon na para bumisita sa kanilang party. May ilang bagay akong kailangang talakayin sa aking asawa. Nagsalita kami ngang isa pang oras 2 dayuhang nagtatago ngang kapangyarihan ng isang korporasyon, nagtatayo ng plano para wasakin ang mataong nagsakit sa amin. Hindi lang ito, pag-iganti tactical operation ito. Nang humawak kami ng mayos sa labas ng cafe, naramdaman ko ang bagong tapang na dumating sa akin. Wala na akong nag-isa. Mayroon na akong tangke at sa Sabado, akyat na kami sa battlefield. Ang araw ng katarungan. Kinabukasan ay tumawag si Miguel. Hinayaan ko itong tumawag ng 3 beses bago sumagot. Kailangan akong mukhang nasira. Kailangan akong mukhang natalo. Halo, sumagot ako. Ginawa ang aking boses na mahinahon at nanginginig. Elena, sabi ni Miguel. Nagmamadali ang kanyang tinig, pangnegosyong dating, tungkol sa medyasyon naktopak tayo, baka makahanap tayo ng kompromiso. Hindi ko alam, Miguel, buntong hininga ko. Ang pagbubuntis masyadong marami iyon para sa akin. Magiging mangyayari ito, mahinahon niyang sinagot, at kaya ko kailangan ang promosyon na ito, Elena. Sa susunod na buwan, may bubukas na Senior Vice President position. Kung makuha ko iyon, mabibig dobla ang aking sahod. Ibig sabihin, mas maraming alimony para sa iyo, mas maraming para sa mga bata. Panalo-panalo. Ano ang gusto mong gawin ko? Ang corporate party sa Sabado, sabi niya. Si Mr. Henderson ang CEO ay lubos na nagpapahalaga sa family values. Inaasahan niyang sabay tayong makita niya doon. Kung pumunta ka kung gagampanan mo ang papel ng supportive na asawa ng isang huling beses isasulat ko ang bahay sa iyong pangalan, tatanggapin ko ang iyong makondisyon sa custody. Kailangan ko lang ang promosyong ito para matustusan ang bagong bata.
Ginaganap niya ang bahay bilang karot. Inisip niya na sapat akong desperado para kagatin iyon. Pangako mo ba? Tanong ko. Ibibigay mo sa akin ang bahay ng nakasulat? Gagawa ang aking abogadong papel sa Lunes ngang umaga. Pangako, sabi niya, pumunta ka lang sa party, magsuot ng maganda, ngumiti, hawak kamay tayo, kaya mo ba iyon? Sige, bulong ko, gagawin ko iyon para sa mga bata, magaling sabi niya. At ang pagmamalaki ay dumampi mula sa telepono, susunduin kita sa 11:00. Hindi magmamaneho ako ng hiwalay. May kailangan akong gawin bago. Magkita tayo roon. Sige. Huwag mang matala at Elena magmukhang mayos. Walang komportableng damit. Binaba ko ang tawag at nakatitig sa telepono. Magaling. Tinawag niya akong parang aso, parang sinanay na alagang hayop. Maliwanag ang Sabadong umaga. Hindi ko suot ang asul na damit na gusto ni Miguel. Ang damit na iyon ay para sa masunuring asawa, isang babaeng natutunaw sa background. Sa halip, pumunta ako sa aking closet at kinuha ang isang damit na binili ko 3 taon na ang nakaraan, ngunit hindi ko pasuot dahil sinabi ni Miguel na masyadong matapang ito. Ito ay isang tailored na pula na plano dress, suot parang baluti. Ipinangkombina ko ang aking pinakamataas na heels. Isang oras kong pinayos ang aking buhok mayos at makintab na mga alon. Lagay ngang pulang labi ang kulay ay tinatawag na tagumpay. Nang bumaba ako, nag-whistle si Arturo mula sa sofa. Grabe mama, sabi niya, lumayo mula sa video game. Mukha kang mapanganib. Iyon ang layunin, sabi ko. Inaayos ang aking mga hikaw. Mga bata, ngayon ay pupunta kayo sa lola, hindi kay Doña Remedios, sa aking nanay na nakatira 1 oras ang biyahe. Ayoko na kayo makitang ganito. Makita kung ano? Tanong ni Paulo. Ang katarungan, sabi ko. Nagmaneho ako sa resort sa Tagaytay nang bukas ang mabintana, hinaya ang bahagyang mapagtabil ngang hangin ang aking buhok. Gusto kong magmukhang nanggaling sa maliwanag at masayang buhay, hindi bilang isang babae na umiyak sa unan. Nag-vibrate ang aking telepono. Mensahe mula kay Victor, 12:30. Ang cavalry ay papalapit na. Hintayin. Naibiyak ako sa parking. Naamoy ko ang uling mula sa inihaw at narinig ko ang hum ng corporate conversations. Huminga ako ng malalim. Panahon na. Gusto ni Miguel na mapalabas. Maglalaro akong palabas. Ngunit hindi ito romantic comedy, ito ay trahedya at siya ang pangunahing tauhan. Pumunta ako sa entrance 10. Nakita ko si Miguel sa tabi ng mga inumin, may hawak na beer. Nagtatawa kasama ang kanyang boss. Kumpiyansa ang dating niya. Maligaya siya. Wala siyang alam na sa loob ngang wala pang 1 oras susunugin ang kanyang buong mundo. Ang taunan na parting kumpanya ay ginaganap sa isang malawak na hardin sa tabing lawa. May mga checkered na mantel, inflatable castle para sa mga bata, at isang DJ na naglalaro ng mga OPM throwbacks sa napakalakas na antas. Tinanaf ko ang karamihan. Si Miguel ay nakatayo sa VIP 10 nakikipagwento kay Mr. Henderson, ang CEO. Nang makita niya ako, lumawak ang kanyang mamata. Humingi siyang dahilan at nakmadaling pumunta sa akin. Hinawakan ang aking siko ng mahigpit. Pumunta ka, bulong niya. Sinulyapan ako mula ulo hanggang paa. At pula ka suot, sinabi kong magmukhang maayos. Sabi mo na maayos, naisip ko na festive ang pula. Ngumiti ako, pinalaya ang aking kamay, nangingibabaw ito. Dapat ka makisama sa karamihan, ngumuso siya. Ngumiti lang, si Mr. Henderson ay nagmamasid. Lumapit kami sa CEO. Si Mr. Henderson ay isang mabuting taong may puting bigot at malakas na pakikipakamay. Elena, masaya akong makita ka, sigaw niya. Si Miguel ay nakukwento sa akin ng mabagong plano para sa pagpapalawak. Ang taong ito ay makina, dapat kang ipinagmamalaki. Nagugulat niya sa akin sa bawat araw, sabi ko nang may matamis na lasaw na naririnig ko lamang, si Miguel ay talagang punong sorpresa. Inaasahan naming gawin siyang senior VP, sabi ni Henderson, ngunit kailangan niya ng katatagan sa tahanan, malaking responsibilidad. Masaya akong makita na matibay kayo,
Sumandal si Miguel sa akin. Malinaw sir. Si Elena at ako ay mas mayos kaysa kailanman. Tama ba, aking mahal? Ginugupitan niya ang aking tagiliran ng kanyang nga daliri. Ginamit ko ang lahat ng lakas ng loob para hindi natapakan ang kanyang paa. Ang kasal ay isang paglalakbay. Maingat ko siyang sinagot. Habang ginagawa namin ang social rounds, nakita ko siya. Si Christina ay doon. Ang kabastusan na pakilos na iyon ay nakakaamaz. Wala siyang katabi si Miguel siyempre. Siya ay kasama ng grupo ng maintan sa isang puting summer dress at malawak na sombrero, may hawak na sangria. Mukhang bata siya, maganda, at ganap na hindi sa lugar. Hinawakan niya ang tingin ni Miguel at dahan-dahang tumango. Bahagyang namutla si Miguel at mabilis na lumayo ang tingin. Bakit siya nandito? Ininsistiya niyang makita ang kanyang lalaking ma-promote. O inimbitahan siya ni Miguel sapat na kayabangan para isiping maari niyang i-juggle ang kanyang asawa at kasamahan sa isang lugar. Pagkatapos ay nakita ko si Doña Remedios. Nakaupo ang aking biyenan sa isang mesa sa ilalim ng puno na kukwento sa ibang matatandang kamag-anak. Nakita niya ako sa aking pulang damit at namuot pinitlitan ang labi. Lumapit ako. Maligayang pagdating, Doña Remedios. Elenita, snort niya, masyadong makulay ang damit na yan para sa barbecue, hindi ba? Parang traffic sign ka. Gusto kong tiyak na mahahanap ni Miguel, sabi ko. Nag-i-enjoy ba si Christina sa party? Naulog ang tinidor ni Doña Remedios. Shh! Huwag maingay. Bakit siya nandito? Inimbitahan siya ni Miguel. Gusto niyang makita ng kanyang bagong pamilya ang kanyang tagumpay. Tanga siya, bulong ni Doña Remedios, mukhang nag-alala. Ngunit kahit papaano nandito ka, ginagawa mo ang tama, Elena. Sinusuportahan mo siya para sa sanggol. Sabi ko, ang sanggol. Tumataas ang halumigmig, amoyng naksusunok na liempo sa hangin. Sinuri ko ang relo, 12:25. Si Victor ay darating sa loop ang 5 minuto. Kailangan kong ilapit si Miguel sa tamang lugar. Miguel, sabi ko, lumapit sa kanya. Mukhang gagaway ni talumpati si Mr. Henderson. Dapat tayo ay malapit sa entablado. Oo, sabi ni Miguel, nagpupunas sa ilalim ng balbas. Halina. Tumayo ka sa tabi ko, tingnan mo ako ng may pagmamahal. Dapat tayong magmukahang matibay. Lumakat kami patungo sa wooden gazebo na ginagamit bilang entablado. Nakaset ang mikropono, tumigil ang musika. Umakyat si Mr. Henderson sa hagdan, binubulok ang mikropono. 1, 2, lumalapit ang karamihan. Lumapit si Christina, nakatayo sa gilid ng karamihan, ngingiti kay Miguel. Naktayo si Miguel ng matuwid, pinalaki ang dibdib handa para sa kanyang koronasyon. Tumingin ako sa entrada ng parking lot. Huminto ang isang itim na SUV, pagkatapos isa pa, pagkatapos isang pulis na sasakyan. Hindi nakita ni Miguel ang mga ito, masyadong abala siyang nakatingin sa CEO. Nais kong espesyal na banggitin ngayon ang isang tao, sabi ni Henderson, isang nakpakita ng kamanghamanghang grit. Bumukas ang mapintuan ng SUV. Lumabas si Victor Olave. Suot niya ang isang graphite na suit, nagmumukhang isang titan ng industriya. Sinasabayan siya ng 2 lalaki sa suit, mga abogado at 2 pulis sa uniforme. Nagsimula silang lumakad sa damo patungo sa gazebo. Naramdaman ko ang electric na current na dumaan sa aking katawan. Bumaksak ang patibong. Miguel, bulong ko. May mga dumating para sa iyo. Mamaya, Elena, singhal niya. Hindi, sabi ko. Humakbang pabalik, pinaghihiwalay ang sarili mula sa kanya. Sa tingin ko talaga kailangan mong tingnan. Lumingon si Miguel, nakita niya ang pulis. Nakita niya ang mga abogado at pagkatapos ay nakita niya si Victor. Nagmata siya. Sino iyon? Ngunit nakita rin siya ni Christina. Nakita ko ang dugo na umalis sa kanyang mukha. Nahulog ang kanyang baso ng sangria. Bumaksak ito sa beton at nabasag. Ang pulang alak ay nagkalat sa kanyang puting damit, parang tamangang bala. Victor, bulong niya sapat na malakas para marinig ng nakapaligid. Hindi huminto si Victor. Diretso siyang lumakad sa nakakahiwalay na karamihan. Ang kanyang mamata ay nakakabit sa entablado.
Victor Olave, anong sorpresa, hindi makapaniwalang sabi ni Mr. Henderson, hindi ko alam na darating kayo. Umakyat si Victor sa hagdan gazebo, kinuha ang mikropono mula sa naguguluhang Mr. Henderson at tumingin sa karamihan. Humingi ako ng paumanhin sa pagputol, Jim, sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay nagpalaki sa mga speaker, ngunit may nangyayaring krimen dito. Napatigil si Miguel. Tumingin siya sa akin, pagkatapos kay Victor, pagkatapos kay Christina. Nagsisimula ng makabit-kabit ang mga piraso ngunit masyadong mabagal. Knock-cross ngunga kamay ako at ngumiti. Panahon ng fireworks. Ang katahimikan na bumaba sa hardin ay ganap. Parang huminto pa ang maibon. 300 empleyado. Ang kanilang ma-asawa at ma-anak nakatingin sa gazebo kung saan nakatayo si Victor Olave parang isang anghel ng paghihiganti. Si Victor Olave ay isang alamat sa industriyang ito. Ang kumpanya ni Miguel ay katamtamang isda. Ang Olave Logistics ay isang karagatan. Ang kanyang pagdating ng walang abiso ay parang pagbaba ni Zeus mula sa Olympus. Nakmumukhang hulat si Mr. Henderson. Krimen? Victor, ano ang ibig mong sabihin? Inilipat ni Victor ang tingin kay Miguel. Lumayo si Miguel. Natunaw ang kanyang pagiging matapang, naglaho parang usok. Nandito ako, sabi ni Victor. Mahinahon guni may isinakatumpakan ang kanyang boss. Para talakayin ang isa sa inyong empleyado, si Miguel Reyes. Kolektibong pahingang karamihan. Lahat ng mga tingin ay lumipat kay Miguel. Nakmumukhang usa siya sa daan ng sasakyan, napakaraming pawis sa kanyang suite. Ako, pisik ni Miguel. Ako hindi ko kilala ang... Hindi, sabi ni Victor. Ngunit kilala mo ang aking asawa. Itinuro ni Victor ang kanyang daliri sa karamihan. Christina Olave, manjaring tumadyo. Sinusubukan ni Christina na magtago sa likod nege isang palayok nege halaman sa tabi nege DJ booth. Nagmumukhang gusto niyang maigib nege lupa at malulon siya. Christina, bulong ni Miguel, nakatingin sa kanya. Christina Mila Olave, ang aking asawa, inihayag ni Victor, kasal kami ng 3 taon. At sa nakalipas na 6 na buwan, nakpopondo siyang lihim na buhay kasama si Gino Reyes gamit ang aking credit card at assets ng aking kumpanya. Ang mabulong ay naging ugong. Ang mataw ay nakukwentuhan, naktaturo. Nakita kong humawak sa dibdib si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay kumuhang hindi malusok na kulay abo. Ngunit iyan ay hindi lahat. Nagpatuloy si Victor. Sa pagsisiyasat ng kawalang katapatan ng aking asawa, natuklasan ko ang isang bagay na may kinalaman sa inyong kumpanya, Jim. Binalingan ni Victor ang isa sa kanyang mga abogado na lumapit at nagbigay sa Mr. Henderson ng makapal na folder. Ang Gino Reyes ay hindi lang nagnakaw sa kanyang pamilya, sabi ni Victor, sa sandaling tumingin ng direkta sa akin at tumango bilang pagkilala. Nagmarka siya ng mga pekeng invoice. Nilalabas niya ang pera mula sa kumpanya ng Reyes Logistics Partners papunta sa isang dummy company na tinatawag na TM Consultants, Christina Miller Consultants, para bayaran ang kanilang bakasyon, para bayaran ang kanyang apartment. Pinuksan ni Mr. Henderson ang folder. Sa loob ng 3 segundo, nagbago ang kanyang mukha mula sa pagtataka patungong galit. Tumingin siya kay Miguel. Reyes, unggal niya, ito ba ay totoo? Nag-sign ka bang mga bayad sa mga supplier? Ito ay isang misunderstanding, nautal si Miguel. Nagangat ng mga kamay, may paliwanag ko. Ito ay isang investment, marketing consulting. Marketing? Snort ni Victor sa mikropono. Ang aking asawa ay isang walang trabahong Bachelor in Arts History. Wala siyang nalalaman sa logistics marketing. At pagkatapos ay tinira ni Victor ang pinakadelikadong bahagi. At sa wakas, sabi ni Victor, nakatingin kay Miguel ng may dalisay na awa, narinig ko na may nagsasalita ng isang bata, isang milagrong bata na hinihintay ng Gino Reyes mula sa aking asawa. Bahagyang naktuwid si Miguel. Oh, siya ay buntis, kaya naman kailangan namin ng pag-unawa. Dahan-dahang uminog si Victor ang ulo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang nakatiklop na papel. Itinaas niya ito. Ito ay medikal na patunay, sabi ni Victor.
Mula sa aking urologist may petsang 5 taon na ang nakaraan, nagpa-vasectomy ako matagumpay. At si Christina may IUD siya. Tinalakay namin ito sa kanyang doktor nung nakaraang taon. Tumigil siya para sa epekto. Walang bata, Miguel. Ginamit kaniya tulad ng ginamit mo ang iyong asawa. Sumabog ang karamihan. Tawa, gulat. Ang mataw ay nagtatawang tawa. Lumingon si Miguel kay Christina. Ikaw ay naksinunghaling ngunit ang makabotis ang nursery. Umiyak na si Christina na nanaktak ang tinta ng kanyang maskara. Kailangan kong pera, Miguel. Sinabi mong mayaman ka. Sinabi mong iwan ang iyong matandang asawa at magiging mayaman tayo. Nasa lupa ako, sigaw ni Miguel sa kanya. Ninakawan ko ang aking sariling maanak para sa iyo. At ako, sabi ko, humakbang pasulong, ang aking boses ay pumutol sa gulo kahit wala akong mikropono. Lumakad ako patungo kay Miguel, nakatingin siya sa akin nang may nagmamakaawang mata, mukhang maliit siya. Mukhang kawawa. Elena, bulong niya. Tulungan mo ako, pakiusap. Nakatayo ako roon sa aking pulang damit, sumusulyap sa akin ang araw, nararamdaman ko ang init ng 300 pares ng mga mata. Ito ang sandali. Ang sandaling panaginip ko sa tuwing tinitignan ko ang walang laman na bank account ng aking maanak. Hindi ako bumubulong. Nagsalita ako ng malinaw at matuwid. Tulungan kita? Tanong ko. Dalisay at malakas ang aking boses. Gusto mong tulungan kita? Tulad ng tinulungan kita sa pagtatayo ng karera na ito? Tulad ng tinulungan kitang itago ang iyong kakulangan sa loob ng 15 taon? Tulad ng tinulungan kita sa pagpapalaki ng batang iyong ninakawan. Inilabas ko mula sa aking bag ang aking sariling folder, isang financial audit ng Aming Family Finances, at thumb ko ito sa kanyang dibdib. Mahina niyang sinubukang hulihin ito. Tama na ang pagtulong sa iyo, Miguel. Nandito ako para masaksihan ang kahihinatnan ng iyong mga ginawa. Lumingon ako kay Mr. Henderson. Jim, sa folder na iyon ay mga record ng mga transfer mula sa aming personal na account. Nagpapakita kung paano niya inilipat ang ninakaw na pera. Nagtutugma ang petsa sa mga pekeng invoice ng supplier. Nagnakaw siya sa inyo para bayaran siya at nagnakaw sa amin para bayaran siya. Namula ang mukha ni Mr. Henderson. Ikaw ay tinanggal, Reyes, mula sa sandaling ito, at kayo, itinuro niya ang mapulis. Ilayo siya rito bago ako mag-file ngayon din. Sandali, sigaw ni Miguel habang lumapit ang mga pulis. Maari ko itong ayusin. Elena, sabihin mo sa kanila, maari tayong makipag-areglo. Hinawakan ng mapulis ang kanyang braso. Lumaban siya. Nahawi ang kanyang jacket sa balikat. Christina, sigaw niya. Gumawang isang bagay. Abala ang pagtatangkang makatakas ni Christina, ngunit hinaharangan siya ng mga gwardiya ni Victor. Tumayo si Victor sa harap niya, malamig at distansya. Matatanggap mo ang sulat mula sa aking na abogado. Christina, sabi ni Victor, ang prenuptial agreement ay makakabisa. Wala kang matatanggap at ang Porsche ay inaangkas na ngayon. Victor, mahal ko, pakiusap, hiyaw niya, humawak sa kanyang manggas. Iwinagaywe niya siya parang alikabok. Magulo ang eksena, tumigil ang musika. Nagkukuhanan ni trato ang mataw sa kanilang matelepono. Idiniretso si Miguel sa parking ng nakaswot ng handcuffs. Umiiyak si Christina sa damo. Natumba si Doña Remedio sa kanyang upuan na may muka na kulayabong, hindi malusog. Kahanga-hanga ito ay isang simponiyang ang pagkasira. At sa gitnang lahat ng ito, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. Kumuha akong basong champagne mula sa tray ng isang napadaang waiter. Itinayo ko ito patungo kay Victor. May maharlikang tumango siya mula sa entablado. Ang aftermath. Nang inilulugmok si Miguel sa likod ng pulis na sasakyan at nang natanto ni Christina na ang maaraw niya bilang live-in girlfriend ay tapos, nabuong hardin ang tumahimik para masaksihan ang pagbagsak ng isang mapagmataas na ari. Kung nakikinig kayo ngayon at nararamdaman ang matamis na pakiramdam ng katarungan, pakiusap, pindutin ang button ng like at isulat sa mga komento ang bilang na 1. Ipaalam mo sa akin na kasama mo ako na naniniwala kang
ang nasinungaling ay dapat makatanggap ng kabayaran. Ang inyong suporta ang nagpapalakas sa akin na magpatuloy. Sulatin ang 1 kung kayo ay nasa Team Elena. Matapos ang party, nanonood ako mula sa parking habang lumalayo ang pulis na sasakyan nakakaaninaw ang mukha ni Miguel sa likod ng salamin nakatingin sa akin. Hindi ako kumawi. Inayos ko lang ang aking sunglasses. Lumapit si Victor sa akin, mukha siyang pagod ngunit may ginhawa. Okay ka ba, Elena? Higit sa okay, Victor. Pakiramdam ko ay magaan. Makikipag-ugnayan ang aking maabogado kay Mr. Henderson, sabi ni Victor. Titiyakin namin na hindi mag-file ng criminal charges ang kumpanya kung si Miguel ay pipayag sa agarang kabayaran. Ayoko nga matagal na kaso, gusto ko lang na masira siya. Wala siyang pera para bayaran, nakomento ako. Hindi, ngumiti si Victor ng malungkot, ngunit mayroon siyang retirement savings at stock options. Iatang namin ang lahat. Mapalad siya kung makakapagtaka-taka siyang ang bayad ng bus palabas ng lungsod. Tumingin ako kay Christina na kaupo sa bangketa, nakapaa. Sinira niya ang kanyang takong nang sinubukang tumakbo. Inuubos ang baterya ng kanyang telepono habang sinusubukang tawagan ang kanyang mamagulang na cancel na ni Victor ang kanyang plano. At paano siya? Tanong ko. Naksampa akong annulment batay sa fraud, sabi ni Victor. Nagsinungaling siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, sa kanyang nakaraan sa lahat. Babalik siya sa kanyang probinsya na nanggaling. Wala na siyang kinalaman sa akin. Umuwi ako sa aming bahay. Ang bahay ay tahimik, nasa nanay ko pa ang mga bata. Pumunta ako sa kusina, ang parehong kusina kung saan ibinulakta ni Miguel ang nga papel ng diborsyong ilang linggo na lang ang nakaraan. Ngayon ay iba ang hitsura nito. Pakiramdam niya ay bahay ko ito. Nagbuhos ako ng baso ng malamig na kalamansi juice at naupo sa mesa. Nag-vibrate ang aking telepono. Mensahe mula kay Doña Remedios. Paano mo nagawa iyon? Inapi mo siya sa harap ng lahat. Winasa mo ang pangalan ng pamilya. Nasa ospital ako, mabilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong tinatip ang tugon. Winasa ni Miguel ang pangalan ng pamilya nang naging magnanakaw siya. Gumaling po kayo, Doña Remedios, at huwag po kayong humingi ng tulong para sa hospital bill. Pagkatapos ay biniblok ko ang kanyang numero. 1 oras ang lumipas. Tumawag ang aking abogado. Elena, sabi ni Ate Sandra, mukhang nasasabik, katatapos lang tumawag ng abogado ni Miguel. Ibinaba siya bilang kliyente, hindi natanggap ang tseke ni Miguel. Sino ang kumakatawan sa kanya? Malamang isang pao o kikilalanin ang kanyang sarili. Anuman, desperado siya, handang sumuko. Handa siyang ibigay sa iyo ang buong custody, ang bahay, ang natitirang assets kung sisiyasatin mo lang ang kumpanya na hindi siya ikulong. Hayaan mo siyang magpawis ng isang gabi. Sabi ko, pag-iisipan ko bukas. Nang gabing iyon natulog ako ng parang sanggol, walang hilik, walang kasinungalingan, walang pagkabalisa, kapayapaang katahimikan ng isang babaeng ilabas na ang basura. Sa mga susunod na araw, nagmaneho ako papunta sa paaralan para sa mga bata. Kinabahan ako sa pagkukwento sa kanila kung ano ang nangyari, ngunit mabilis kumakalat ang balita. Sumakay si Arturo sa sasakyan na may kakaibang ekspresyon. Mama, totoo ba iyon? Naaresto si Papa sa corporate party? Sino ang nagsabi sa iyo? May nagpost ng video sa TikTok. May halos 1 milyong views na ito. Kumutop ang aking tiyan. Hindi ko naisip ang viral na aspekto. Mapupunta ba si Papa sa kulungan? Tanong ni Paolo, nanginginig ang boses. Hininto ko ang sasakyan at lumingon sa kanila. May problema si Papa, sabi ko ng tapat. Lumabak siya sa batas, kinuha niya ang pera na hindi sa kanya. Ngunit inaayos ni Victor iyon ang lalaki sa video, kaya malamang hindi mapupunta sa bilangguan ang Papa ng matagal. Ngunit kailangan niyang ibalik ang bawat sentimo. Kaya siya mahirap na ngayon, tanong ni Paolo. Oh anak, ajun tuloy. Sabi ni Paolo nang nakakross ang mga kamay. Matututo na sana siyang magipon. NG pedagaya, NG tinuturo mo sa amin. Ngumiti ako. Ang aking mga bata ay matibay. Nasugatan sila o.
ngunit nakita nila ang kanilang ama sa tunay niyang kulay at nakita nila akong malakas. Si Miguel ay nakalabas sabay kinabukasan ibinenta ang kanyang relo para bayaran. Sinubukan niyang pumunta sa bahay. Nakita ko siya sa CCTV gusot ang buhok, naka-tracksuit. Walang tigil na nakpiring ang pintuan. Nagsalita ako sa intercom. Umalis na, Miguel. Elena, pakiusap, iyak niya. Walang mapuntahan. Nakita niya ang dating sa iyo si Christina pagkatapos ay siya pa ang nakpalabas sa akin. Natutulog ako sa aking sasakyan. O wala akong sasakyan. Natutulog ako sa bangko sa hardin. Maingay iyon. Pwede ba akong pumasok kumuha lang ng damit makain? Siguro nangungulila sa akin ang bata. Tumingin ako kay Arturo. Energetically na uminogino ang ulo niya at dumanang daliri sa lalamunan. Ang mga bata ay okay, sabi ko. Lahat kami ay okay. Hindi ka pwedeng pumasok. May restraining order tayo, Miguel. Nagugutom ako, bulong niya. Hindi siya nagluto. 3 gabi na kaming nagpa-pizza. May hyperacidity na ako. Maligayang pagdating sa pantay-pantay na relasyon. Alamin mo kung paano gamitin ang microwave. Patay. Tinitignan ko siya habang lumalayo buktot na nagbabago. Nagsashuffle sa bangketa na dati ay itinuturing niyang kanya. Ito ay isang trahedya ngunit isang trahedyang ito mismo niya ang sumulat, dinirekto at nilaro ang pangunahing tungkulin. Ako lang ang kritiko na nagbigay ng masamang review. 1 linggo ang lumipas. Si Miguel ay muli at muli na nagsisikap na makipag-ugnayan. 1 beses ay lumabas siya sa soccer practice ni Arturo, nagmumukhang homeless, sumusubok na magbigay ng bag ng kandi. Kakaiba iyon, pinihilan ng coach si Michel. Kailangan kang umalis, Gino Reyes. Gusto ko lang makita ang aking anak, sigaw ni Miguel. Lumapit si Arturo sa bakod. Hindi niya binuksan ang gate. Nakatingin siya sa kanyang ama sa pamamagitan ng chain link. Tihilan mo na, may naunang sabi ni Arturo. Pinipahidya mo ang sarili mo at pinipahidya mo rin ako. Arturo, ama mo ako. Itinayo ko ang pamilyang ito. Itinayo ni mama ang pamilyang ito. Itinuwit ni Arturo. Nagbabayad ka lang ng pizza paminsan-minsan. Umalis ka na, humanap ng tulong. Kumahanap ng trabaho. Baka pag-usapan natin. Lumakat si Arturo pabalik sa field. Nanatili si Miguel doon nakahawak sa bakod, umiyak. Ito ang panghuling pagtanggi ang pinakamahalaga. Nawala na niya ang kanyang asawa, trabaho, pera at ngayon ay ang respeto ng kanyang panganay. Tumawag si Miguel kay ati Sandra kinabukasan. Sumang-ayon sa lahat, ang pagtatapos, New Kabanata. Ang paglagda sa mga panghuling dokumento ay parang anticlimax. Hindi namin ito ginawa sa hukuman. Ginawa namin ito sa opisina notaryo. Nagmumukhang 10 taon na matanda si Miguel. Nilagdaan niya ang pahina-pahina ng hindi binabasa. Patawarin mo ako, Elena. Mahinahon niyang sinabi ng matapusin niya. Toto ang aking pagsisisi. Tumingin ako sa kanya. Nahanap sa aking pusong galit ngunit nahanap ko ay kawalan ng interes. Alam ko na ikaw ay nagsisisi. Sabi ko, ngunit ang pagsisisi ay hindi nakpapuno ng education funds. Tseka lang ang nakpapuno. Nagtatrabaho na ako sa isang bodega. Bulong niya, night shift. Magpadala akong tseke. Gawin mo iyon, sabi ko. Lumabas ako ng opisyong iyon bilang isang libreng babae. Sumusulyap ang araw. Matamis ang hangin. Umupo ako sa aking sasakyan at sinuri ang telepono. Mensahe mula kay Victor Olave. Mayos ang hearing. Gusto ko lang ipaalam na si Christina ay opisyal ng nasa kanyang probinsya na at naisip ko gusto mong kumain para ipagdiwang ang kalayaan bilang makaibigan. Ngumiti ako. Bilang magkaibigan na tip ko bilang tugon. 6 na buwan na ang lumipas mula sa corporate party na iyon. Ang buhay ngayon ay lubos na magkaiba. May kapayapaan sa bahay. Muling pininta namin ang kusina walang natitirang alaala ni Miguel. Si Arturo ay nakakuha ng partial scholarship dahil sa kanyang magrado at nagawa kong maibalik ang malaking bahagi ng education fund sa pamamagitan ng pagbebenta ng malawak na koleksyon ni Miguel ng ma-vintage na relo at golf.
Clubs na, ayon sa batas, ay pag-ari ko. Bumalik ako sa trabaho hindi bilang isang pagod na auditor kundi bilang isang financial consultant para sa mga babaeng dumadaan sa diborsyong kaso. Tinutulungan ko silang hanapin ang mga nakatagong assets. Tinutulungan ko silang basahin ang tax returns. Tinutulungan ko silang mahanap ang kanilang sariling war paint. Ito ang pinakakasiyasiyang trabaho na naranasan ko kailanman. Si Paulo ay maayos. Hindi na siya gaanong nagtatanong tungkol sa kanyang ama ngunit nang tawagan siya ni Miguel sa mga supervised video calls, nakikipag-usap siya, kakaiba, ngunit nagpapagaling. Si Miguel ay ngayon ay mapagkumbabang tao. Nakatira siya sa isang maliit na apartment kasama ang makasama sa silid at nagmamaneho ngang pangalawang kamay na Kia, nagmumukhang mas tao siya. Para sa akin masaya ako, tunay na masaya. Natutunan ko na hindi lang basta housewife ang dating ako. Hindi ako isang pangalawang karakter sa pelikula ni Miguel. Ako ang direktor na aking sariling buhay. Nagdedate na ulit ako. Kumakain kami ni Victor tuwing Biyernes. Hindi kami nagmamadali. Nagkalapit tayo sa pamamagitan ng aming sama-samang trauma ngunit nagtatawa rin tayo. Marami kaming tawanan. Nirerespeto niya ako. Hinihinging payo ko sa negosyo. Tinatrato niya akong kapantay. Noong nakaraang linggo, inaayos ko ang drawer ng mga gamit ang parehong drawer kung saan kinuha ko ang ballpen para lagdaan ang mapapel ng diborsyong at nahanap ko ang murang hikaw na may rosas na balahibo. Tiningnan ko ito at nagumit. Hindi ko itinatapon. Inilagay ko sa isang maliit na kahon sa aking desk bilang isang paalala. Paalala na ang pinakamasama sa iyo ay minsan ang pinakamabuti. Kung hindi nag-infidel si Miguel, kung hindi siya naging ganon kayabangan na tutulok pa rin sana ako, sana ay iyong babaeng nagtatanggal ng mansaeng kape naghihintay ng pahintulot para mabuhay. Ngayon ay hindi na ako naghihintay pahintulot. Ako na mismo ang lumalagdang aking matseke. Ako na mismo ang lumalagdang aking mapapel. At hindi ko na talaga maaring malitin ang aking sarili. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hindi madaling ikwento ito ngunit umaasa akong nakakatulong ito sa ilan sa inyo. Umaasa akong hinihikayat kayo nito na suriin ang inyong bank account. Umaasa akong nagpapaalala ito sa inyo mas malakas kayo kaysa sa iniisip ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito patungo sa katarungan, mangyaring mag-like at mag-subscribe. At huwag kalimutang isulat ang 1 kung nanonood kayo hanggang sa dulo. Kayo ang aking lakas. Hanggang sa susunod maging malakas, maging maingat, at ingatan ang inyong resibo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang malalim na katotohanan na higit pa sa drama ng isang sirang kasal. Ang sariling pagpapahalaga ay hindi kailanman tinutukoy ne kay pagkilala ne isang kasosyo kundi ne kay ting sariling katatagan at integridad. Sa harap ng pagtataksil, ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi ang biglaang galit kundi ang tahimik, mapagkalkula na determinasyon na maibalik ang dignidad. Natututo tayo na ang financial independence at kaalaman ay isang baluti na hindi dapat kailanman alisin ng sinuman at ang pagprotekta sa ating sarili ay ang pinakataas na anyo ng pagmamahal sa sarili. Sa huli, itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang pinakamasakit na wakas ay madalas na naglilikha ng kinakailangang espasyo para sa magandang bagong simula.